Hoy Xiaoyan. Ikaw. Kung hindi, hintayin mo munang makaipon ako ng sapat na regalo. Tara na uli. Natuklasan na ang host ay may matinding pagnanais na yumaman. Binabati kita, ang host, sa pagpapagana ng sistema ng pagtatanim ng Shenong. Makamit ang pangunahing kakayahang magpahinog. Kayang pabilisin ang paglaki ng lahat. Sayang, mga usbong ng kawayan ngayong taon. Natatakot akong mawala sa akin ang lahat. Umasa pa rin ako noon. Ibinenta ang mga labong para makaipon ng sapat na pera. Magpapakasal. Kuya Chuan, hulaan mo kung sino ako. Xiaoyan, tumigil ka na sa paggawa ng gulo. Bakit parang malungkot ka? Masyadong mahina ang pagtubo ng mga usbong ng kawayan ngayong taon. Hindi sapat ang pera para sa mga regalo sa kasal. Mukhang plano na ang pagpapakasal ngayong taon. Matatalo. Pagkatapos ay maaari mo akong pakasalan. Ayoko ng dote. Ano nung binibiro mo? Seryoso ako. Kapatid na Chuan. Lumaki tayong magkasama. Hindi mo ba talaga ako gusto? Ako ay isang magsasaka. Ang iyong ama ay ang pinuno ng nayon. Mali na hindi tayo magkasundo. Alam ng tatay mo, talagang hindi sumasang-ayon. Iyan. Kung gayon, gumawa tayo ng hilaw na bigas at lutuin ito. Hoy! Hoy Xiaoyan. Ikaw. Kung hindi, hintayin mo munang makaipon ako ng sapat na regalo. Tara na uli. Natuklasan na ang host ay may matinding pagnanais na yumaman. Binabati kita, ang host, sa pagpapagana ng sistema ng pagtatanim ng Shenong. Makamit ang pangunahing kakayahang magpahinog. Kayang pabilisin ang paglaki ng lahat. Xiaoyan. Bumalik ka agad. Nagdala ang alkalde ng mga tao sa bahay mo para manggulo. Ang alkalde na ito, kadalasan, gusto niyang maging dominante. Aapihin ang mga tao. Sa pagkakataong ito, ginagawa niya siguro to para sa anak niyang walang hiya. Tungkol ito sa alok ng kasal. Ano ang dapat kong gawin, Kuya Chuan? Huwag kang mag-alala, Xiaoyan. Balik tayo at tingnan muna. Pumunta, Zhao Dashan. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ang anak mong si Xiaoyan, pagpapakasal sa anak ko. Kumusta ang pag-iisip mo tungkol dyan? Magkano ang gusto mong dote para sa nobya? Magbid ka. Hindi mag-aasawa ang anak kong babae. Ang bobo mong anak. Ang tibay talaga ni Zhao Dashan, nangangahas ka bang sabihin ito? Hahaha. Lao Zhao, hindi papakasalan ni Xiaoyan ang anak ko. Hindi rin namin pinipili. Nayon mo lang. 500 kilo ng labong ipapamahagi ngayong taon. Bukas na ang huling araw. Ikaw ang pinuno ng nayon. Huwag kalimutan. Hindi magandang kolektahin ang gastos ngayong taon. Maraming usbong ng kawayan ang hindi pa tumutubo. Kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagputol sayo. Bukas ang mga benta. Paano kaya ito nangyari? Iyan ang kabuhayan ng aming buong nayon. Tama yan. Walang mga channel ng pagbebenta sa bayan. Paano tayo kikita ng pera? Ngunit kung ang anak mong babae ay naging manugang ko, kung gayon tayo ay isang pamilya, hindi ko lang magagamit ang sales channel na ito. Patuloy kitang iwan sa nayon ng Zulin. Makakatulong din ito sa iyo na malutas ang iyong mga problema sa pag-aani. Lao Zhao, kailangan mong alamin ito. Hahaha. Naku, hindi ba't pinipilit ako nitong ibenta ang anak ko? Ano ang gagawin? Pwede ba nating tanggalin na lang ang mga usbong bukas? Sino ka ba sa tingin ko? Lumalabas na isa siyang mahirap na magsasaka, hindi isang Diyos. 500 libra ng mga usbong ng kawayan. Mababago mo pa ba ito para sa akin? Kung gayon, naglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Anong taya? Kung maaari kaming maghatid ng mga labong bukas, huwag mo nang guluhin si Xiaoyan. Bilang karagdagan, gayon din ngayong taon, mga subsidyo na dapat bayaran sa amin ngayon. Maraming pera ang ipapadala sa amin. Mabuti. Magsasama ako ng isang tao para mamulot ng mga usbong bukas ng umaga. 500 kilo ng mga usbong ng kawayan ang nawawalang isa o dalawa. Ang babaeng ito, inaalis ko ito. Ang iyong nayon sa kabubatan ng kawayan. Magmakaawa ka na lang para mabuhay simula ngayon. Hahaha, umalis ka sa daan at tumingin sa kung ano. Tawa ko, napakapabaya mo. Ano ang silbi ng pagpapaliban-liban ngayong buong gabi? Mabuti rin para sa atin si Tatay Chen Chuan. Malaking bagay. Sasama ako kay Zhu Yufu. Hindi. Sa pinakamasamang pagkakataon, hahanapin ko siya. Kahit ipagsapalaran ko ang buhay ko, hindi rin kita hahayaang tumalon sa apoy. Huwag mag-alala. Paano kung may mga mata ang Diyos bukas? Lumaki na ang ating mga usbong ng kawayan. Sa wakas wala ng tao rito. Tara na. Tingnan kung ang mga kakayahang ibinigay ng sistema ay totoo. Pag-activate ng kasanayan, mga anak. Tapos na. Ito ba ang kapangyarihan ng sistemang Shenong? Bakit? Pagod na pagod ako. Kawako. Kawako, anong problema, Kawako? Kapatid na Chuan, huwag mong iwan si Xiaoyan.
Kung mamatay ka, wala na rin si Xiaoyan. Batang babae na hangal. Pagod lang ako. Ano ang immortal? Bata ka. Kung pagod ka, magpahinga ka na lang sa bahay. Ano ang ginagawa mo sa labas sa kalagitnaan ng gabi? Iuwi ka ni Tio Zhao. Ano ba to? Ano ba to? Saan nang galing ang ganito kalaking usbong ng kawayan? Sibol, anong sibol? Sa wakas ay natagpuan ko na si Kawako. Diyos ko, ang laki ng mga usbong ng kawayan. Paano ito lumago? Napakaraming usbong ng kawayan. Lumaki na ang mga usbong ng kawayan. Lumalaki na ang mga usbong ng kawayan ng lahat. Halika agad. Kawako, alam mo ba kung anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Hindi ko laging masasabi na nagising ako sa isang bagay. Pinasigla ng sistemang Shenong ang paglaki ng mga usbong ng kawayan, tama ba? Ako lang, na naginip tungkol sa isang matandang lalaking walang sapin sa paa. Budburan ng tubig ang kagubatang ito ng kawayan. Gusto ko lang sanang makipagkita at manood. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ako'y nawalan ng malay. Napanaginipan mo ba ang Barefoot Immortal? Sabi ko lang swerte si Kawako. Maaari ba itong ibigay sa amin ngayon? Magdala ng mga biyaya. Natupad na ba ito ngayon? Malamang naantig si Daxian ni Kawako. Ang banal na tubig na ito ay espesyal na ipinadala pababa. Halina't tulungan ang ating nayon ng Zulin na makaligtas sa sakuna. May mga mata ang langit. Lahat kayo bumangon agad. Umuwi ka na at kunin mo na ang mga gamit mo. Paghuhukay ng mga usbong ng kawayan. Pumunta. Ang mga usbong ng kawayan na namukadkad dahil sa kapangyarihan ni Shenong. Hindi lang malaki, pakiramdam at lasa sa bibig. Dapat din itong lumampas sa lahat ng usbong ng kawayan noong mga nakaraang taon. Siguradong mabebenta ito ng malaki. Kung kaya kong malampasan ng isang eksklusibong channel ng pagbebenta para sa Zulin Village. Hindi mo kailangang dumaan sa mayor. Maaari ka ring magbenta ng mga labong. Maaari ka pang kumita ng mas malaki. Kapatid na Chuan, alam kong ikaw ang pinakamahusay. Hinihintay mo ako rito. Babalik ako at kukunin ang mga gamit. Hayaan nating ang ating dakilang bayani. Lumapit si Kawako para magsabi ng ilang salita. Mabuti, mga tao, sa paglipas ng mga taon, palagi naming tinatrato ang aming mga sarili. Mga usbong ng kawayan na itinanim sa pamamagitan ng pagsusumikap. Ibinebenta sa tindahan ng alkalde. Bilang resulta, inalis niya ang lahat ng malalaking ulo. Sa kamay ng malaking lalaki, wala pa ring pera. Hindi maganda ang ani natin ngayong taon. Hindi lang niya binawasan ang aming kabayaran, nambubuli pa rin sa iba, nagbabanta kay Tio Dashan, ipakasal si Xiaoyan sa kanyang anak. Tara, mag-jogging tayo kasama ang kupal na ito. Kailan kaya ako magkakaroon ng magandang buhay? Tama yan. Ilang araw nang nag-aaral ang batang ito na si Chen Chuan. Ang buntot ay itinaas sa langit. Tigilan mo na ang paninira sa mayor dito. Kung wala sanang alkalde nitong mga nakaraang taon, isang paraan ng pagbebenta ng mga labong. Matagal nang namamatay sa gutom ang mga tao sa amin ngayon. Mangyaring kumuha pa. Syempre, sana makahanap ka ng paraan para makapagbenta ng mga labong. Gusto kong inumin ang buong nayon ang hanging hilagang kanluran. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magdala ng sarili mong mga labong. Ibenta mo sa mayor. Mayroon siyang mabalahibong usbong ng kawayan. Ang kanyang lupa ay tinamnan ng pinuno ng nayon. Hindi rin ako mismo ang umani ng mga usbong. Mukhang nahihiya ngayon. Nagpapanggap na lobo na may malaking buntot dito. Ikaw, magpapanggap akong malaking buntot dito na may mahiyain na mukha. Kayo, sinusuportahan ko si Kawako. Ang mayor, ang gago na yan. Matagal na panahon na para mag-kick out. Sinusuportahan ko rin si Kawako. Siya ang pinili ng Barefoot Immortal. Sinusuportahan ko rin. Sige, salamat sa lahat ng nagtiwala sa akin. Pupunta ako sa bayan bukas. Maghanap ng magandang paraan. Kailangan nating palayain ang mga usbong ng kawayan mula sa nayon ng Zulin. Ibenta ito sa magandang presyo. Mabuti, kumain ng maayos. Amo, nangungulekta ba ng mga usbong ng kawayan ng amo? Hindi rin ganoon kaganda ang mga labong ngayong taon. Ayoko. Paano naman ang ganito? Napakalaking mga usbong ng kawayan. Sitwasyon ngayong taon. Makakakita ka pa rin ng mga usbong ng kawayan na tulad nito. Kakaiba. May sariwang amoy pa rin ito. Paano mo ibebenta ang mga labong na ito, binata? Hindi maaaring ibenta. Bakit hindi ko nalang hayaang ibenta to? Ito ang ibig sabihin ng alkalde. Ayaw niya sigurong mapunta sa akin yon. Sariling mga channel ng pagbebenta. Sinasadya mo bang madapa? Ganyan na boss. Magprito ka na lang ng laway para sa ating dalawa. Ang natitira ay ang iyong material na pera. Kumusta na? CJ, hindi naman pwedeng hindi hayaan ng mayor na magbukas ang restaurant, diba? Sitwasyon ngayong taon. Nagkataon na napakalaki pala ng usbong ng kawayan. Dapat itong tuyo at mapait. Sobrang hindi masarap. Ugong, tara na. Kayong dalawa, nandito na ang mga usbong ninyo. Gamitin ito ng dahan-dahan. Ang labong na ito ay napakabango. Maaari mo ba akong pakainin ng isa sa mga usbong na ito? Gusto ko rin ito. Lahat, kumain na kayo. Kahit imbitahan kita. Napakasarap. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kabangong labong sa tanang buhay ko. Binata, nagtakda ka ng presyo para sa labong na ito at gusto ko itong bilhin. Hindi ako papayagang ibenta ito ng alkalde. Pumunta. Bawal ibenta ang mga usbong na ito. Pumunta ka agad. Umalis ka rito. Gusto kong bumili nitong mga labong ngayon. Tignan natin kung sino ang maglalakas loob na pigilan. Tumanggi ang alkalde na ibenta ito. Hoy nakababatang kapatid, magkano ang halaga ng iyong labong kada libra? Kinuha ko lahat. Ito. Hoy, kinuha mo lahat. Ano ang kinakain nyo? Tama yan, boss. Huwag mong
ibenta sa kanya. Gusto ko rin ito. Sige. Lahat kayo, pakiusap, tumigil na kayo sa pagtatalo. Mga usbong ng kawayan sa aming nayon. Ang output ay higit pa rito. Huwag mag-alala, lahat. Ngayon, ang dalawang basket na ito ng mga usbong ng kawayan. Ako ang bahala. Hayaan munang bilhin ito ng lahat. Mabuti. Paano magbenta? 30 yuan. Magkano? 30 yuan. Sa tingin mo ba lahat ng tao ay tanga? Kahit medyo mahal ang 30 yuan kada libra. Pero ang sarap talaga ng mga labong na ito. Bumibili rin ako. Ang sarap ng mga labong. 30 yuan kada libra at kailangan mo pa ring pumili. Gusto ko ito. Gusto ko rin ito. Kapatid na Chuan, ang galing mo talaga. Hoy nakababatang kapatid. Kumusta naman ang mga usbong ko? Saan mabibili? Hoy nakababatang kapatid. Gusto rin namin ng mga labong. At marami pa akong kailangan. Ganyan na boss. Sumama ka sa akin pabalik sa nayon ng Zulin. Pumunta ka at hilahin mo ako. Walang problema. Ano? Ang mga usbong ng kawayan ni Chen Chuan ay naibebenta sa halagang 31 kilo. Kakulangan pa rin ng supply. Malalaki at masarap ang mga labong na yan. Naubos agad ito. 31 libra. 500 libra ay 15,000. Pumunta. Kayo ang magmaneho ng tricycle pataas. Sundan mo ako papunta sa nayon ng Zulin. Tingnan mo, bumalik na sila. Kumusta na si Kawako? Kinikita lahat ito sa pagbebenta ng mga labong ngayon. Ito lang ang perang kinita ngayon. Tama. Ito ang may-ari ng Laosong Restaurant sa bayan. Pumunta rin ako para bumili ng labong mula sa aming nayon. Kaya ko pa bang kumita ng ganito kalaking pera ngayon? Higit pa riyan. Naku po, matagal ko nang sinasabi na si Kawako ay ang reinkarnasyon ng isang dakilang immortal. Dapat nating pasalamatan si Kawako. Waicha 6. Huwag maglakas loob. Unahin natin si Bosong. Tingnan ang mga usbong ng kawayan. Hindi ito maaaring pabayaan ng kanyang pang-anim na tiyahin. Tara na, Bosong. Tapos pumunta ka muna doon. Iuwi ko muna ang kotse. CJ. Diyos ko, ang dami naman. Sige, bigyan mo ako ng 100 libra. Hindi ito mabuti. Hindi ito mabuti. Ang alkalde, nandito sila. Halika at ilipat mo sila para sa akin. Alkalde. Hindi sa iyo ang mga usbong na ito. Bakit ka gumagalaw kapag sinabi mo, Brat? 500 libra ng mga usbong ng kawayan. Pero sinabi mo na dati, bakit mo ba gustong pagsisihan to? Gumalaw. Ang napagkasunduan namin ay, hindi mo naguluhin si Xiaoyan. Kailangan din nating ibalik ang ating perang subsidya. Walang tinatawag na subsidya. Bukod pa rito, pumupunta ka sa isang restoran ng pribado para magbenta ng labong. Nilabag na ang batas. Kung hindi kita naawa, kaya ko pang kumpiskahin lahat ng usbong ng kawayan ngayon. Napakaganda. Ibalik ang batas. Sa tingin ko gusto mong kunin ito ng libre. Mga usbong ng kawayan sa aming nayon. Maghanap ka lang ng kahit anong dahilan. Gumalaw ka, hahayaan kitang gumalaw. Ngayon ay inililipat mo ang aming mga usbong ng kawayan. Babasahin ko ang report mo bukas. Mayor of Sandong Town. Subsidyo sa pribadong insenso. Pagnanakaw ng kabuhayan ng mga taga nayon. Ang iyong mga araw sa hinaharap. Pero habang tumatagal, nagiging mas mapanghusga ito. Hahaha. Mali lang ang pagkakaalala ko. Dinala ko ang subsidy. Hoy! Ngunit ang buwis na ito ay dapat bayaran. 500 libra ng mga usbong ng kawayan, hindi nabawasan ng 1 libra. Bigyan ka ng subsidy. Maaari ko na bang ilipat ang mga usbong ng kawayan ngayon? Okay na ngayon. Pero Mayor, kailangan mong magbilang ng malinaw. Ang 500 kilo ng mga usbong ng kawayan. Ngunit lahat ng mga ito ay ginagamit upang magbayad ng mga lokal na buwis. Kung mayroon lamang 1 o 2 kilo, mga salitang nahuhulog sa iyong bulsa. Hintayin mo na lang ako. Pasensya na, Bosong. Nagkaroon ng maliit na aksidente. Nakababatang kapatid na lalaki. Paano mo nagawang tawagan ng mayor? Ikaw ito. Ngunit ang matandang bagay na ito ay lihim. Maging mas maingat sa hinaharap. Tara't tahakin ang tamang landas. Huwag gumawa ng anumang mali. Hindi takot sa mga multong kumakatok sa pinto. Magkaroon ng lakas ng loob. Kapatid, ito ang iyong layunin. Magdadagdag ako ng 20 libra pa. Hindi maganda ang pagkain. Maraming tao ang pumunta sa pasukan ng ngayon. Wuyang-wuyangs. Mukhang nandito sila para makipaglaban. May nagsiselos. Halika at kumuha ng mga labong. Tama yan. Ito ang usbong ng kawayan. Bigyan mo ako ng ilan sa mga usbong na ito. Gusto ko ng 20 libra. Bigyan mo ako ng ilan. Ano ang gagawin mo? Walang muwang. Bumili ng mga labong. Nandito kaming lahat para bumili ng mga labong.
Dahil nandito ka para bumili ng mga labong. Pumila ka lang. Halika, Tio Dashan, dalhin sila sa bodega. Tingnan ang mga usbong ng kawayan. Mabuti, 30 yuan kada libra. Hindi pinapayagan ng kredito. Halina kayo, lahat kayo, sumama sa akin. Dadalhin kita para manood ng mga labong. Hoy nakababatang kapatid, ilan sa aming mga restoran ay nasa bayan. Ang daming hilingin. Sa tingin mo ba ay mas mura ito? CJ. Mahigit sa 50 libra, mas mura ng 1 libra. Ang mga presyong higit sa 100 kilo ay mas mura ng 2 yuan. Kabutihan at katuwiran ng nakababatang kapatid. Kuya Chuan, pagod ka na ba? Halika at uminom ng tubig. Ang tamis naman. Dapat humigop ka rin. Inumin ang tubig na ininom ni Brother Chuan. Hindi ba't katumbas ito ng indirect kissing? Lana, sweet. Xiao Yan, bakit ka namumula? Wala rin akong lagnat. Paano magsisimula ang kawako? Kailangan mong gamitin ang bibig mo. Halik. Sigurado akong gagaling din si Xiaoyan sa lalong madaling panahon. Iyo, 6, baliwalain ka. Hahaha. Pagkatapos ay pupunta ako sa kabubatan ng kawayan at titingin-tingin. Ang hirap kausapin ng batang si Chen Chuan. Dabao. Tio. Makinig ka sa akin. Tio Xing. Huwag kang mag-alala, aasikasuhin ko ang bagay na ito para sa'yo. Kakaiba. Mula sa unang pag-activate ng sistemang ito, hindi na muling lumabas. Umabot sa 1,000,000 yuan ang naipon na kayamanan ng mga host. Bigyan ng gantimpala ang isang Peiyuan pill. Peiyuan Dan. Maaari kayang nasa isang nobela ito tungkol sa pagpapalaki ng mga immortal. Nakakapagpahupa ng mga litid at nakakapaglinis ng utak. Peiyuan Dan para sa pagpapabuti ng pisikal na kalusugan. Pupunta ako. Masyadong malakas ang kapangyarihan nitong Peiyuan pill, di ba? Kung may pagkakataon, maganda sana kung magagamit ko ang lakas ko. Ito ba si Kuya Dabao? Inumin mo lahat ng gamot na ibinigay ko sa'yo. Pagkatapos ay ibaon ito sa lupa. Naiintindihan mo ba? Kapatid na Dabao, huwag kang mag-alala. Ang ating mga kapatid ay talagang walang alinlangan sa kanilang gawain. Chen Chuan, hayaan mong kalabanin ang tiyuhin ko. Tignan natin kung makakangiti ka bukas. Hahaha. Ano ang sinabi mo? Sabi ko. Anong ginagawa mo sa kabubatan ng kawayan ng ating nayon? Ikaw si Chen Chuan. Ano ito? Lason. Paano? Gusto mo bang lasunin ang ating kabubatan ng kawayan? Anong nangyayari? Ang tiyuhin ko ang alkalde. Napakalakas. Paano ito posible? Panginoong Chuan, lahat ng ito ay inutusan kami ni Zhu Dabao na gawin ito. Master Chuan, marami po kayong patawarin mo kami. Kawako. Anong nangyayari? Walang malaking problema. Ang mga maliliit na magnanakaw na ito, gusto kong palihim na bigyan ng gamot ang ating kagubatan ng kawayan. Nagkataon na nakasalubong ko siya. Hindi ba't malaking bagay ito? Ang kagubatan ng kawayan na ito ay ang dugong nagbibigay buhay sa aming buong nayon. Kung sisirain nila ito, sa susunod na taon, ang buong nayon natin ay kailangang mamalimos ng pagkain. Bilisan mo at palahin mo lahat ng lupang ito. Salamat sa iyo, Kawako. Kung hindi, magdurusa ang buong nayon natin. Ang mga taong ito ay inutusan ng alkalde. Sinasadyang pagsira ng lupang sinasaka. Putulin ang ating dugong buhay. Pupunta tayo sa istasyon ng pulis bukas. Humingi ng paliwanag. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Dalhin ang mga taong ito sa istasyon ng pulis. Kawako. Basta't magkaroon ka ng magandang relasyon kay Xiaoyan mula ngayon. Gumaan ang pakiramdam ko. Huwag kang mag-alala, Tio Dashan. Xiaoyan, alagaan ko talaga siya ng mabuti. Kapatid na Chuan, pasensya na, kapatid na Chuan. Kuya Chuan, nawawala ang tatay ko. Tio Dashan, yuha. Hindi maganda, dapat siyang nag-aalala. Sabay-sabay tayong pumunta sa istasyon ng pulis. Bibigyan ng problema ng alkalde. Pumunta siya sa pulong ng mag-isa. Hindi, kailangan ko siyang hanapin. Layay. Kasamang kasama. Kasama, kumusta ka na?
Bakit ka ba balisa na balisa? Isa ba kayong istasyon ng pulisya na dalubhasa sa binuksan ito para sa iyo sa nayon ng Zulin? Maghintay ka lang, matandang lalaki. Nanaginip pa rin. Ang tiyuhin ko ang alkalde. Tignan mo, sino sa kanila ang maglalakas loob na kontrolin ako? Pumunta. Sa tingin mo ba ito ang tahanan mo? Ang kawawang nayon sa bundok na yon. Kung gusto mong manigarilyo, manigarilyo ka. Pumunta. Patayin ang matandang ito. Walang kamatayan. Gusto nila kaming ipadala sa kulungan. Dadalhin muna kita sa Huangquan Road. Itigil mo na. Umalis ka rito. Teodasian, Teodasian. Teodasian. Halimaw na bastardo. Karapat-dapat kayong lahat mamatay. Ano ang gusto mong gawin? Sige na, papatay siya ng tao. Tulong, gusto kong pumatay ng tao. Teodasian. Sige, dadalhin kita sa ospital ngayon din. May natalo na ako pero gusto ko pa ring umalis. Akala talaga namin nasa bayan kami ng Sandong. Wala nang batas panghari, di ba? Magsama-sama, walang paraan para gawin ito. Isang mapang-aping cancer sa lipunan. Saluhin mo ako. Naghihintay na maaresto ka. Ang kakayahang magpatubo ng mga usbong ng kawayan sa magdamag. Pero akin ito. Tio. Boss, anong nangyari dyan? Kawawang bata yan. Pagnanakaw sa negosyo ng labong ng alkalde, hindi ba? Naghihiganti sa kanya ang alkalde. Natatakot ako na tapos na ang buhay na ito. Siya ang nagtitinda ng mga labong sa inyong restaurant. Para sa kanya, taga na yon ng Zulin siya. Ang espesyalidad na yon. Lima. Baliw, bakit hindi ka nabaliw? Sige, hulihin mo siya. Huminto. Uy, sino ka nga ulit? Gusto mong makialam sa mga gawain namin sa bayan ng Sandong. Alam mo ba, hinahadlangan mo na ang mga opisyal na gawain. Kaya kitang ituring na kasabwat. Kunin mo. Kagandahan. Maaari mo ba akong tulungan? Ipadala ang tiyuhin ko sa ospital. Hindi na niya ito kayang hawakan. Ano pa ba ang ginagawa mo? Ipadala agad ang tao sa ospital. Anong ginagawa mo dyan na nakatayo lang ng tanga? Hulihin silang lahat. Kasama nila ang babaeng iyon. Tignan ko kung sino ang maglalakas loob na gumalaw. Tignan ko kung sino ang maglalakas loob na gumalaw. Mahestrado ng lalawigan, bakit ka nandito? Bakit ko gustong pumunta sa bayan ng Sandong? Kailangan ko munang magbigay ng report sa'yo. Hindi. Ang pamumuhunan ni County Magistrate Lin. Sa tingin ko kailangan ko itong pag-isipang muli. Sige, dadalhin kita sa ospital. Anong uri ng pamumuhunan ang ginagawa ni County Magistrate Lin? Ang babaeng iyon. Isa itong sikat sa lungsod ng Sujiang, negosyanteng si Qin Roxu. Siya ang orihinal na nag-inspeksyon sa aming county. Gusto kong mamuhunan sa pagpapatayo ng isa. Base ng mga produktong agrikultural at sideline. Suportahan ang muling pagpapasigla sa kanayunan. Ngayon, dahil na rin sa ulo ng baboy mo, mahigit sa kalahati ng dilaw, na, maaari ba itong matubos? Punta na rin tayo sa ospital. Ang kanyang pisikal na kondisyon, natatakot ako na hindi ito gagana. Maliban kung sapat ang nutrisyon na nakukuha. Pero ang lugar namin, huwag mong sabihing walang ganoong kagandang nutritional supplements. Kahit meron ako, hindi ko kayang bilhin. Kalimutan mo na yan, Kawako. Huwag nating ubusin ang perang nasasayang lang. Ayos lang ba basta sapat ang nutrisyon?
Tio Dashan, hintayin mo ako rito. Naku, anong ginawa ng batang ito? Siya, may tasa ba? Kumusta naman ang tasa? Ang tasa. Dashan Shukwei. Inumin ito. Dashan Shukwei. Inumin ito. Gagana ba ito? Nasa masamang kalagayan siya ngayon. Hindi na makatiis ng kahit anong gulo. Huwag mo siyang bigyan ng ganitong inumin. Iyon lang, uminom ka ng basong katas ng labong. Papainumin ko lang ang tiyuhin mo. Tio Dashan, inumin mo. Buong buhay ko ay nagtatanim ako ng mga usbong ng kawayan. Humigop ka pagdating ng oras. Gawang bahay na katas ng labong. Kahit kamatayan ay sulit pa rin. Kawako. Ayos lang ako. Paano ito posible? Sa iyong katas ng labong, nagdagdag ka ba ng mahiwagang elixir? Bakit ito napakalakas? Doktor, mali ba ang diagnosis mo ngayon lang? Pagkatapos ay mag-diagnose ulit ako. Gumagaling na si Jingran. Parang hininga. Uminom ako ng ilang bote ng nutritional supplements. Agad na bumalik sa normal ang kanyang pisikal na kondisyon. Anong uri ng usbong ng kawayan ito? Chen Chuan. Sinusuri siya ng doktor. Kumusta na? Ayos lang, huwag mag-alala. Masyado lang siyang pagod. Matulog ka lang at magiging maayos ka na. Ang astig. Bagamat hindi nito lubos na mapapalit ang mga gamot, pero sapat na ito para agad na masira ang merkado. Karamihan sa mga suplemento sa nutrisyon, Ginoong Qin, ang pinag-usapan natin dati, mga proyektong pamumuhunan sa agrikultura at mga produktong pang-sideline. Ano sa tingin mo ang pagpapalit nito? Ginagamit namin itong labong ng kawayan upang lumikha ng purong natural, berde, walang polusyon na inuming pangkalusugan. Siguradong mabebenta ito ng maayos. Maaaring isaalang-alang. Ngunit ang mga partikular na bagay, kailangan ko pa rin siyang hintayin na magising. Kausapin mo ulit siya. Bilang karagdagan, ayoko ng kahit sino, hadlangan ang aking pakikipagtulungan sa kanya. Huwag mag-alala, magandang bagay ito. Kung may maglalakas loob na makialam dito, hindi ko muna siya pwedeng palayain. Mga usbong ng kawayan sa Zulin Village ni Ikin. Ubus na talaga. Tanging ang bodega ng compound lang ang meron sa bayan. 500 libra ang natitira. Maaari kong isaalang-alang ang pagbili ng ganitong batch ng mga labong. Pero may ilan akong mga kahilingan. Una, 60% lang ng presyo sa merkado ang kaya kong ibigay. Pangalawa, para sa kasunod na pagtatanim ng mga usbong ng kawayan, pagpapalawak ng base, ayoko ng anumang hadlang. Bilang karagdagan, kailangan ko siya. Bilang aking katulong, natatakot ako na hindi ito angkop. Ikaw ang may huling desisyon. Napagpasyahan na. Sandali lang, may opinyon ako. Chen Chuan, napakatapang mo. Sige, sabihin mo sa akin. Walang problema sa pagbili ng mga labong. Ngunit bago itayo ang pundasyon, iminumungkahi kong pumunta ka muna sa Zulin Village. Magsagawa ng pilot planting. Gumawa rin ng kalsada papunta sa bayan. Magandang konstruksyon ng kalsada. Kalaunan, ang mga taga-nayon ng Zulin. Maginhawa rin ang paglalakbay. Ang sa tingin mo ay napakaganda. Bakit natin dapat itayo ang base sa inyong nayon? Gagawa rin ako ng mga kalsada para sa iyo. Gusto mo pa ba? Sa bawat isa sa inyong mga sambahayan, isang subsidyo, paningin sa lagusan, bilang ang pinakadakila. Pero hindi nila isinasaalang-alang ang ekonomiya ng isang partido. Nakikita ko itong mayor. Mas mabuting hayaan na lang si Chen Chuan ang maging. Ako na ang bahala sa paggawa ng kalsada. Salamat po Ginoong Qin. Tapos dalhin mo ako para makita ang 500 kilo ng mga usbong ng kawayan. Maglakad. Ay. Paano nangyari ito? Sino ang nag-utos sa iyo na tanggalin ang mga usbong ng kawayan na tangay ang dilaw na puti? Ano ang silbi ng pagpapanatili ng bulok na puti? Pangit ito at kumukuha ng espasyo. Huwag hugasan, gawing marumi ang bodega. Ang patong ng dilaw na putik sa labas ng dago. Para lang masiguro na ang mga usbong ng kawayan, hindi nawawala ang kahalumigmigan. Mas maayos na ngayon, sira na ang 500 kilong labong na ito. Malamang nakatulad ito ng lasa ng mga panggatong. Ang ilan ay maaaring maging amag. Chen Chuan, wala na bang anumang bagay na maaaring iligtas? Mayroon bang pamamaraan? Wala akong magagawa. Tio Dashan.
Mas marami ka pang karanasan sa larangang ito kaysa sa akin. Kadalasang ganito ang nangyayari sa mga nayon. Paano mo nilinis ang lahat? Karaniwan akong pumipili ng mga bagay na nakakain pa. Pinatuyong mga usbong ng kawayan at sarahin ang mga ito at gawin itong atsara. Masarap ba ang pinatuyong labong? Sa tingin ko. Ang aming presyo. Siguro kailangan nating mag-renew ng negosasyon. Inilunsad ang proyekto ng malutong na pinatuyong labong. Binuksan na ang system mo. Napakaraming bagay. Paano gumawa ng malutong na labong ng kawayan? Hindi ba nito lubusang nasosolusyonan ang kasalukuyang problema? $300 lang, sayo na yan. Kaya yun lang. Hanggat mayroon pa itong bagay na ito, kasunod na kooperasyon kay Ikin, literal na nasa iyong mga kamay ito. Chen Chuan, ano ba yung iniisip mo? May paraan ako para malutas ang problema ng mga usbong ng kawayan. Kapatid na lalaki ni Dad Chuan. Kuya Chuan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kuya Chuan, sino siya? Ito si Ginoong Qin, malaking negosyante sa bayan. Pumunta rito para tumulong sa aming nayon upang magtayo ng base ng produksyon sa agrikultura at mga karagdagang lugar. Kailangan din nating mamuhunan sa pagpapagawa ng mga kalsada sa ating nayon. Kumusta? Kumusta? Akin si Kuya Chuan. Si Oyan, anong sabi mo? Wala. Chen Chuan, maaari mo ba akong dalhin sa kabubatan ng kawayan para makita ito? CJ. Pagod na pagod si Brother Chuan ng isang araw. Hindi pa kumakain. Kung gusto mong pumunta, hindi ba pwedeng ikaw na lang mag-isa ang pumunta? Masakit si Xiaoyan. Ikin Chuanzi. Malamig. Kain muna tayo ng mainit. Magpainit ng iyong sarili. Kung hindi, madali kang magkakasakit. Pumunta. Kain muna. Kung pwede lang sana habang buhay, lahat sila ay nakatira sa ganitong uri ng lugar. Magaling yan, Ginoong Qin, sa bundok na ito. Hindi ito katulad ng nakasulat sa libro. Gusto mo ba talagang tumira dito ng isang buwan? Malamang hindi ko na ito kakayanin pa. Gusto ko rin itong makita. Anong uri ng lupa ito? Maaaring magpatubo ng kakaibang kawayan. Ano ang makikita roon? Hindi pwedeng si Oy kawayan, kapatid. May mga ideya ka ba? Kakaiba yan. Sa lohikal na pagsasalita, ganitong uri ng lupa, hindi maaaring lumaki ng napakalaki ang mga usbong ng kawayan. Paano ka nagparami? Ang mga taong mahusay ang hydration, malalaking usbong ng kawayan. Siguro, nakikita ng Diyos kung gaano tayo kalungkot. Diyos sa langit. Hindi na makatiis. Nakatulong lang sa amin. Ano yon? Ang damong pera nito, hindi inaasahan. Mayroon ding ganitong uri ng halamang gamot sa mga liblib na bundok. Maganda sana kung may ilan pang halaman. Maramihang pagtatanim, mas masarap talaga magbenta kaysa sa labong. Tumingin ka roon, napakaraming halaman ng pera. Tara, tanggalin na natin lahat. Ilagay muna ito sa tubig ng 2 araw. Maghintay hanggang sa tumubo ang mga ugat. Pagkatapos ay maaari ka nang magtanim sa bukid. Maaari kang magtanim ng damong pera. Gaano ba kahirap magtanim ng ganito? Pero malaki ito. Maraming tao ang hindi makakain ng sarili nila. Gayunpaman, nag-aaral din ako ng agrikultura. Ang mga ito, lahat ay mga pangunahing operasyon. Tapos na. Ginoong Qin, hindi pa masyadong maaga ngayon. Nakikita mo, pinagkakaguluhan mo lang ba ako? Natutulog ako sa kotse. Sige, kung ganoon, bibilhan kita ng quilt. Tutal, ito ang mga bundok. Malamig na hangin sa gabi. Salamat. Ayos lang. Alisin ang kumot at takpan nito ni kapatid na Chuan. Bumubulong na naman. Hindi. Ayos lang yan. Pagkatapos ay dapat kang bumalik sa pagtulog ng mabilis. Tutal, gabi na. Lumalamig na rin sa labas. Kapatid na Chuan, tapos ibinigay mo ang kumot sa iba. Kung gayon, ano ang itinatayo mo? Ano kaya kung sumama ka sa akin mamayang gabi? Matutulog muna ako. Ang hirap talagang intindihin. Mas mabuting maging mabuti ka. CJ, ang susunod na pananaliksi, gagawa ako ng pinatuyong labong bukas. Sistema, pagsusuri kung paano gumawa ng malutong na labong. Natulog ka sa bakuran buong gabi? Hindi. Lumabas lang ako, maganda yan. Sige, simulan na natin ang pagtatrabaho. Mabuting dumating. Sistema, gawa sa Pransya. Ano ang Meow Crisp Sauce?
Ang malutong na sarsa ay espesyal na iniaalok ng sistema. Maaaring mabili ng direkta ang host sa mall. Espesyal na alok ng sistema. Pare-pareho lang talaga ang lasa. Bumili. Darating ako. I-marinate ng ganito sa loob ng 3 oras. Ayan na, hindi maganda. Hindi maganda si Kawako. Huwag kang mag-alala, Tio Six. May sarili akong paraan para harapin ito. Paghahatid. Ang mga usbong na ito ay amag na lahat. Hindi ito kulang sa aming pamilya. Huwag mag-alala. Kaya ko ito ng mag-isa. Abangan mo na lang ang magandang palabas. Kapatid na Chuan, para kanino kaya inihahanda ang mga ito? Hindi ba ito darating? Hindi ito kay Zudabao. Kaibigan ka ba ng Soro? Bakit siya nandito? Sila. Darating si Xiao yan. Kapatid, hayaan mo akong makipaglaro sa'yo. Naghahanap ng kamatayan. May katwiran ka pa ba na apihin si Xiao yan? Darating ako ngayon. Ito ay ayon sa utos ng alkalde. Nandito ako para pangasiwaan ang paggawa mo ng mga labong. Sinuntok mo ako sa mukha. Sampalin mo na lang sa mukha ang mayor. Maniwala ka man o hindi, kakasuhan kita. Para hindi ka makakain at makapaglakad-lakad ng paikot-ikot. Tanga. Ano ang sinabi mo? Wala. Ibig kong sabihin, handa na ang mga hiwa ng labong. Panahon na para suriin. Mukhang may kaunting paningin ka pa rin. Kung nasira ito, kailangan mong bayaran ito. Mabango naman. Ano ang ginagawa mo? Bakit hindi ko ma-check? Kung hindi mo tatanggapin, suntukin mo ako. Tara na, ikaw. Huwag magmadali at hayaan siyang suriin ito. Ngunit, hindi tayo maaaring dumanas ng anumang pagkalugi hanggat nandito ako. Napakasamang basura. Talagang hindi masarap. Basagin ang isang bagay. Marumi ang sapatos ko. Anong malas? Naku po. Bulok na ang mga usbong ng kawayan ngayon. Paano ka nagnenegosyo? Leang Suansheng, huwag kang masyadong lumayo. Labis. Sa tingin mo ako ay, sinasadya mo bang maghanap ng gulo? Sinasabi ko sa'yo, ang mga labong ito ay pawang mababa sa pamantayan. Gagawin ko ngayon, iulat ang katotohanan sa alkalde. Sinira mo ang magagandang usbong ng kawayan. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ang dami mo pa rin kinakain kahit hindi ka kwalipikado. Sinasadya mo lang kaming apihin. Bah, ano ang nangyari kung kumain ako ng ilang labong mo? Hayaan mong matikman ko kung anong mali. Hindi masarap ang resulta. Papayagan ko na ang mayor ngayon. Pumunta ng personal. Tingnan mo ang sinabi niya. Pagkatapos ay guluhin si Ikin. Sumama ka kay County Magistrate Lin. Maghintay. Xiao Liang. Anong nangyayari? Hindi ko hinihiling na suriin mo. Paano hinihiwa ang mga usbong na ito? Paano nangyaring ganito? Alkalde, pinipigilan pa rin nila akong mag-check. Tingnan mo, tinawag mo ako. Hindi kasing husay ng kanilang mga labong. Nagmamadali ako. Nasipsip ko lang ang 2 garapon. Hiniling din nila sa akin na magbayad. Nagsasalita ka ng kalokohan. Malinaw na ikaw. Mali. Hindi tama ang hiwa ng labong na ito. Inaamag ito. Chen Chuan, bigyan mo kami ng isa. Ang pinakamakatwirang paliwanag. Kailan ko sasabihin? Ito ay sa pakikipagtulungan kay Ikin. Maanghang na labong. Pinili ko ito. Mga usbong ng kawayan na handa ng itapon. Ikaw ay nagdadaldal. Kung gayon, dapat mong tanggalin ang magagandang hiwa ng labong. Iyo, 6. Mabuti. Ito. Ako ang gustong makausap si Emerkin. Kooperatibang mga usbong ng kawayan. Ang bango naman. Masarap. Ang mga usbong na ito ng kawayan. Personal kong pinangasiwaan ang produksyon. Siguradong walang magiging problema. Pero tungkol sa biglaang tanong na ito, may naghahanap ng gulo. Hindi ko alam kung sinasadya ba. Sirain ang kooperasyon ko kay Chen Chuan. Zhu Yufu. Dahil sa iyong katangahan. Nagresulta sa 500 kilo ng mga usbong ng kawayan. Malalaking pagkalugi. Walang pagod na nagtrabaho si Chen Chuan. Magkusa ang gawain ng pagbawi ng mga pagkalugi. Ikaw ang alkalde. Ang pinakasimpleng garantiya. Hindi mo ba magawa ng maayos? Mahestrado ng kondado ng Ailin. Dapat may hindi pagkakaunawaan dito. Uy, ganito. Ibabalik ko sa akin itong Leang Suansheng. Dapat itong harapin ng seryoso. Lahat ng pagkatalo dito. Ako ang mananagot sa kabayaran. Ahaha. Ito ay $200. Ang natitira. Isipin mo na lang na humihingi ako ng tawad sa'yo. Pasensya na talaga. $200, hindi sapat. 200 yuan.
Kahit ikaw ang inaamag. Anong mga usbong ng kawayan? Iyon lang. Magdagdag pa ng 50 yuan. Tama na yan ngayon, di ba? Hindi ito ordinaryong garapon ng atsara. Ito ay garapon na asul at puting porselana mula sa yuan. Ang ganitong garapon, hindi bababa sa daan-daang libo. Paano mo magagawa iyon gamit ang 200 yuan? Kalokohan. Kung ikaw si Yuan Qinghua, ako pa rin ang emperador ng Hongwu ng Dinastyang Ming. Kung hindi ka naniniwala, makakahanap tayo ng mga eksperto upang matukoy. Kung ito ay mali, hindi mo kailangang magbayad. Maaari rin akong maging handa para sa'yo. Angstrom, may kilala akong isa. Mga kaibigang nagalit tungkol dito. Pwede ko siyang tawagan papunta rito. Chen Chuan. Dito na natin tapusin ang usaping ito. Ngayong nagawa na ang mga usbong ng kawayan, kailangan pa rin nating bilisan at kausapin si Emir Qin. Pirmahan ang kontrata sa lalong madaling panahon. Kung ang bagay na ito ay hindi maayos na nahawakan, hindi ako pipirma. Ito. Malapit na ang araw na nandito ka. Kapatid na Chuan, ang garapon na ito ng atsara. Anong klaseng florera na gawa sa asul at puting porselana talaga ito? Siyempre. Binabati kita sa host para sa pagkumpleto ng plano ng labong. I-unlock ang pangalawang kakayahan, deformasyon. Maaaring baguhin ang estado ng isang bagay. I-activate ang skill at palitan ito para sa akin. Maaari pa rin itong gamitin ng ganito, kung babaguhin ko ang lahat ng ito. Hindi ba direktang ipapadala? Ang kasanayang ito ay tumatagal ng 1 buwan. Maaari lamang gamitin ng 1 beses. Hoy sistema, kung gayon, napakatanga mo, di ba? Nasaan si Yuan Qinghua? Nasa paanan mo lang. Sino ang gumawa nito? Anong nangyayari, Laoyang? Si Yuan Qinghua ba ito? Kay gandang altar na kulay asul at puting porselana mula sa Yuan. Sino ang bulag? Sinira talaga. Tapos itong si Yuan Qinghua. Magkano ang halaga nito? 2 milyon. 2 o 2 milyon. Mga piraso lang na ito. Nagkakahalaga ang lahat ng mga ito ng 100,000 yuan. Chen Chuan, ikaw ang Panginoon ng garapon na ito. Ikaw ang magdesisyon. Hindi na kailangang magbayad. Hanggat kaya nilang garantiyahan ito sa hinaharap. Huwag ipagpaliban ang paggawa ng kalsada sa Zulin Village. Hindi ba ito nakakaapekto sa atin? Mga bagay na may kinalaman sa kooperasyon. Hindi na kailangang magbayad. Ano ang masasabi mo? Chen Xiaoyu. Atmosfera. Kunin mo lang ang mga ito. Bilhin muli ang mga piraso. Ako ang magtatakda ng presyo. 100,000 yuan lang. Ano ang susunod? Ang iyong buong suporta. Plano ng paggawa ng kalsada sa nayon ng Zulin. Naiintindihan mo ba? Walang problema. Bahala ka dyan. Tara na. Kolektahin ito ng mabilis. Kawako. Babalik muna ako. Nako, ang 100,000 yuan ko. Tapos ano ang susunod? Pag-usapan natin ang mga usbong ng kawayan. Nasaan na ang batch na ito ng mga labong? Magaling talaga. Pero napakahirap ng transportasyon. Maraming sarsa sa loob nito. Madaling matapon. Ngunit kung wala ang mga sarsa na ito, malaki ang magiging epekto nito sa panlasa. Ginoong Qin, huwag kang mag-alala. Ang mga usbong na ito ng kawayan, i-marinate lang ito ng ilang oras. Maghintay pa ng ilang oras. Siguraduhin wala na ang lahat ng iyong mga alalahanin. Talaga, kapatid na Chen, maaari ka bang kumuha ng isa pang Yuan Qinghua? Tingnan ko, hahaha, wala na talaga. Okay, adobo rin ang mga gulay. Napakamahiwagang, ang sarsa na ito, natanggap lahat ni Jingran. Medyo malutong. Anong pampalasa ang nilagay mo dito? Masyado itong masarap, di ba? Ilang dosenang dolyar lang naman kada pakete. Mga imported na chips ng patatas. Hindi rin ganoon kaganda. Hoy. Kinain mo silang lahat. Ano pa ba ang dapat kong bawiin? Pag-aralan ang iyong Yuan Qinghua. Chen Xiaoyu, mayroon pa bang ibang mga garapon? Ipakita mo sa akin. Hindi ba't isa lamang itong ordinaryong garapon? Ang ganda naman nito. Ang 500 kilo ng mga usbong ng kawayan ni Qin. Itapon ang mga inaamag na bahagi. Halos 300 pounds ang halaga ng tubo. Ginagarantiya ko ito. Pagpasok mo pa lang sa merkado, siguradong mauubos na agad ito. Ako na lang ngayon, hindi pa kita mabibigyan ng pera. Kailangan kong maghintay hanggang sa maging publiko ito. Pagtatasa ng merkado, reset natin ulit ang presyo at hindi sapat ang 300 libra. Ginoong Qin, magkano ang gusto mo? Marami ako hanggat kaya ko. Hawak ang sistemang Shenong, 2 kilong usbong lamang. Nangyari rin ito sa isang gabi. Ayan na nga. Pagkatapos ay alis muna ako. Paano kaya 3 araw mula ngayon? Ako ang magkukusa na makipag-ugnayan sa'yo. Mabuti. Hoy Laoyang. Hindi ka pa umaalis. May extra bang labong? Bigyan mo pa ako ng ilan hahaha. May lata. Ito na. Kaya kong bumili. Hahaha, hindi maganda. Kawako.
Hindi maganda. Nasa supermarket ang tiyuhin mo. Pinahinto ni Zudabao. Bakit siya na naman? Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Matandang tiyuhin. Kawako, nandito ka. Ikaw na naman. Si Chen Chuan, ang iyong tiyuhin. Ngayon, nasira ang puno ng pera ko. Kailangang magbayad. Matandang tiyuhin. Anong nangyayari? Noong nadaanan ko lang ang pinto kanina lang. Aksidenteng nabangga ito. Sinabi ng inapo na ito. Sinira ko ang feng shui ng pamilya niya. Iyan ang dahilan ng pagkalanta ng puno ng pera. Habulin mo ako at pabayaan mo akong mawalan ng pera. Ano pa ba ang tinitingnan mo? Ang puno ng pera na ito. Halos mamatay na ako dahil sa'yo. 800 yuan, walang puntos na maaaring palampasin. Tunay ngang mamamatay siya. Gayunpaman, ang tunay na pumapatay sa puno ng pera ay ikaw. Ano ba ang pinagsasabi mo? Nakapagtanim ka na ba ng puno ng pera? Kaya araw-araw ka na lang nagkukunwari ng pera. Diligan at patabain ng 12 ng beses. Hindi makapagsalita ang kawawang puno ng pera na ito. Iwanan mo na lang ng ganyan. Pinakain mo ako hanggang mamatay. Kaya mo sinasadyang ilagay sa tabi ng kalsada. Naghihintay lang ng tapat na tao. Pagbayaran mo ang iyong kamangmangan. Tama ba ako? Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Ang puno ng pera na ito, sinira mo ito. Huwag subukang umiwas sa responsibilidad. Kung hindi mo ako babayaran, kakasuhan kita. Kawako o hindi. Ayos lang, tito. May paraan ako. Sila. Magbigay ka ng pera. Wala pang 1,000 yuan kahit 1 sentimo. Hindi ba't 800 lang yun ngayon? Paumanhin. Tumaas ang presyo. Ibig sabihin, bibigyan kita ng $1. Akin itong puno ng pera, di ba? Isang namamatay na puno. Walang silbi. Bigyan mo ako ng pera. Alisin ang puno ng pera. Hahaha. Si Kawako ay isang tagapag-alaga. Ayos lang, tito. May sarili akong paraan. Pagpapagana at panganganak ng kasanayan. Ito. Ang kalidad ng puno ng pera na ito, mas mababa ang presyo kaysa dati. Ito ay mahigit 4 na beses na nadoble. Mukhang napakaganda. Aalis na si Tio. Hoy, tumigil ka. Iwan mo sa akin ang puno ng pera ko. Ikaw, iwan mo sa akin ang puno ng pera. Mabahong pagong sa probinsya, hinding-hindi kita bibitawan. Hahanapin ko ang tiyuhin ko, hinding-hindi kita bibitawan. Kapatid na Chuan, ano ito? Ito ay tinatawag na puno ng pera. Ilagay mo sa bahay para sa swerte. Kapatid na Chuan, ang galing mo talaga. Chen Chuan, Chen Chuan. Bakit ba kasi ganito na naman itong babaeng ito? Hoy, hoy, Ginoong Qin. Gusto mo bang bumitaw muna? Brat. Darating ako sa pagkakataong ito. Pero may magandang balita ako para sa'yo. Anong magandang balita? Ang mga tuyong usbong ng kawayan na ginawa mo dati. Nabenta ng maayos. Kaya paano naman ang pagkakataong ito? Sumama ako sa'yo. Pumirma ng kontrata. Mula ngayon, ang mga usbong ng kawayan sa iyong nayon ng Zulin. Nakuha ko na ang lahat. CJ. At hindi lang iyon. Sundan bago. Napag-usapan ko ito kay Chen Chuan. Mamaya ay dadalhin ko ang Zulin Village. Lumikha ng base ng mga produktong agrikultural at mga produktong sideline. At bumuo ng ang pangunahing kalsada na direktang patungo sa bayan. Mahusay. Hoy, matandang tiyuhin. Huwag ka munang ma-excite. Magandang araw para sa ating nayon. Nahuhuli pa rin sa hinaharap. Plano kong magtayo ng isa. Atraksyong panturista. Sa ganitong paraan, maisisave ko ang isang laro. Hayaan, magdiwang ng maayos. Siya nga pala. Subukan ang aking mga bagong labong. Hindi na maaaring maging mas mahusay iyon. Subukan niyo lahat, dali. Sariwang labong. Halina, tikman mo. Ang sarap nito. Hiwain ang usbong na ito. Pakiramdam ko ay walang harang ang lahat ng meridian sa katawan ko. Chen Chuan, ilang labong ang mayroon sa nayon? Babawiin ko rin ang 2. Ibigay ito sa pamilya para masubukan. Gusto ko ring bumili ng ilan. Hoy, hindi pwede yan. Ako lang. Pumirma ng kontrata kay Chen Chuan. Hindi pa kasama rito ang mga sariwang labong. Bulok yan. Nang walang pahintulot ko, hindi mo rin mabibili. Haha, CJ. Pagkatapos sa hinaharap, marami ako. Bumili ka ba ng mga labong mula sa Roxy CJ, para matulungan si Chen Chuan? Bibigyan kita ng abot kayang presyo. Naiintindihan mo ba ang mukha ni Chen Chuan? Mukha lang ni Emmer Qin yan. Pero sa nayon, wala nang mga usbong ng kawayan. Talaga? Ito, ang ngayon. Wala nang mga usbong ng kawayan. Pero malapit na itong mapunta roon. Ginoong Qin, gusto mo bang isaalang-alang? Iba pang mga pananim, halimbawa, mga materyales na panggamot at iba pa. Nagtanim ako ng ilang halamang may pera dati. Sa tingin ko ay malapit na itong makolekta. Magandang pakiramdam yan. Isasama ko tayong lahat para tingnan. Sige, ituloy na natin ang pagkain.
Ekspertong yang, halika, halika, halika. Pakibilisan po. Itong walang laman na plato. Ano ba ang kunwari mong ginawa kanina lang? Pritong labong. Uy, tapos na kayong kumain nitong mga labong. Ano ang dapat kong kainin? Hindi ba't mesa ito ng mga pinggan? Magkapatid na ikaw ako. Naaalala ko na mahusay ang iyong pagkakagawa. Dapat may ilan sa bahay. Maraming labong. Sakto lang. May dalawa pa akong bote ng masarap na alak sa kotse. Kung hindi, hahaha. Sige, sakto lang. Mayroon pa akong ilang sangkap na panggamot. Kung gusto mong makilala ang isang eksperto, ipakilala mo ako sa walang problema. Tatawag ako ngayon. Hahaha. Hoy Laoyang. Bakit ka pa lumapit sa akin para hingin yan? Mahusay na tonic herbs. Wala na talaga akong iba pa. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang naroon at kung ano ang wala. Nandito ako ngayon sa Zulin Village. Bigyan ka ng pagkakataong kumain ng labong. Halika o hindi. Tara na, tara na. Hintayin mo ako. CJ, tapos na. Hahaha. CJ, kumain tayo ng mabilis. Ito ba ay puno ng pera na may 5 kuko? Mali. Sa tingin ko mas katulad nito, ang uri na tumataas ng tumataas. Hindi mahalaga kung anong uri ito. Ang puno ng pera na ito, lumalaki ito ng labis. Iyo Dashan, ang punong ito. Gusto ko ito. Magkano ang dapat mong ibid? Kaya ko rin itong bilhin. Nagbid ako ng 20,000. Hoy kawako kawako. Halika agad. Gusto nilang bilhin ang punong ito. Hanapin ang numerong ito. Hindi sapat ang 2,000, hindi sapat. 20,000. Sino ang nanggaling? Paano ko ginawa? Kapatid na Chuan, kung masyadong kaunti, bibigyan kita ng ilan pa, marami pa. Hindi kailangan, hindi kailangan. Lahat ay kaibigan. Hindi kailangan ng 20,000. Paano naman ang 18,000 at 80,000? Maganda hahaha. Naku hindi. Hoy Laukin, gusto mo rin akong pagnakawan? Ano ang nangyari kung ninakawan kita? Ito ang una kong nakita. Kung gusto mong magbid, ako dapat ang unang magbid. Bakit ko naman ibibigay ito sa'yo? Ngunit ito, pero ano? Hindi. Sabi ko nagtitinda ka ng mga antigo. Kung bibili ka ng money tree, saan mo ito ilalagay? I set up ang iyong inidoro. Narito ako. Ano ito? Dahil gusto mo ito. Kukuha lang ako ng ilan pa. Ano? Kumusta? Kung hindi ka naniniwala sa akin, bumalik ka sa bahay at maghintay. Iyo Dashan, tulungan mo akong iwi sila sa bahay para makapagpahinga sandali. Umayos ka. Tara, punta tayo sa bahay at magtimpla muna tayo ng tsaa. Ito. Ano ito? Tara na at maghintay. Hoy ako, ito. Paganahin ang mga kasanayan, mga anak. Tapos na. Ilang tao. Sige, lumabas ka na ngayon. Ito. 4 o 5. Nakagawa talaga ako ng 5 puno ng pera mula sa hitsura. Ang mga puno ng pera na ito, pareho lang ng kanina, walang pagkakaiba. Paano ito ginagawa? Kumusta kayo mga kasama? Tama na yan ngayon, di ba? Hawak mo ba ang mga punong ito, ng anak? O ikaw ba talaga? Ang dakilang immortal ay muling nagkatawang tao. Hindi. Ito ay bago pa ako. Itinanim sa kagubatan ng kawayan. Binawi ko lang ito ngayon lang. Nasa kagubatan ka ng kawayan. Nagtanim din ng puno ng pera. Ilan pa? Wala na, 5 puno na lang ito. Tingnan mo, kung naangkop. Pwede mo naman akong bigyan ng pera tapos kunin mo na lang. Hindi masama, hindi masama. Uy, ito ang pinakamaganda. Gusto ko silang lahat ha. Biro lang. Isang tao. Kaya't hayaan na. Nasaan na ang mga puno ng pera na ito? Bawat isa sa kanila ay may puno. Gusto ko ng 2. Walang problema. Walang problema. Haha. Isang puno ng pera na binili sa halagang 1,000 dolyar. Binili ko ito ng mahigit 70,000 yuan. Hindi ka panipaniwala. Iyo Dashan, huwag na tayong tumayo rito. Hayaan, balik na tayo sa bahay at kumain na tayo. Lakad. Hindi mo ba kinain yan kanina lang? Hahaha. Nakakain na ako nitong mga sariwang hiwa ng labong. Ginisang bakon na may labong. Pero hindi pa ako kumakain. Mag-iwan ka ng ilan para sa akin. Yi Asae. Lao Zhang, pwede ka bang maging masibilisado? Mukha kang takas. Nahihiya ako. CJ. Masarap.
Uy, sa tiyuhin mo yan. Talagang nahahati ang mga tao sa mga grupo. Kung hindi, sabihin, paano kayong dalawa? Tara maglaro tayo ng sama-sama. Pareho lang talaga ang bertud na yon. Ngayong nahabol mo na, kain na tayo. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, may iba pa akong gagawin. Gusto kong tulungan ako ni Ella Zhang na tingnan ito. Sige. Tingnan mo nga ganyan ka. Kapatid na Chuan, sila ay mga tagalungsod. Hindi ka pa ba nakakain? Paano kung bumili pa ako? Hindi. Hindi kailangan. Puno, bakit hindi mo ako pagbilhan ng mga labong? Dadalhin ko ito pa uwi para kainin. Magandang kaisipan, binili ko lahat ng ito. Hindi mo ako dapat isama. Xiaoxu. Iyan ang mali sa'yo. Malaking bagay ka talaga. Magtira para sa lahat. Masiyahan ang iyong pagnanasa. Ayan na. CJ, dahil nandito si Ezang. Hindi iyon kasing ganda ng tara at sabay-sabay nating panoorin ang aking planta ng pera. Pupunta ako. Maaari pa ring tumubo ng ganito ang damong pera. Laozang, sabihin mo sa akin agad. Ano ang hitsura ng halamang pera na ito? Binili ko ito sa halagang magkano? Hoy. Pupunta ka rito para lang makita ka. Hindi ko hiniling na pumunta ka rito. Sinusubukan mo bang magnakaw ng negosyo sa akin? Walang paraan. Isang hakbang na lang ang nauuna sa atin ni Xiaoxu. Pumirma ng kontrata kay Chen Chuan. Kung gusto mo itong bilhin, kailangan ko pa rin siyang hanapin. Dumating si Ikin, gumawa ka ng presyo. Itong damong pera lang. Lahat ay nagmula sa kamay ni kapatid na Chen. Ikaw ang una kong tagapagtustos. Tatalakayin ang mga bagay na ito mamaya. Mag-usap ka muna. Ano ang hitsura ng halamang pera na ito? Karaniwang planta ng pera. Kinakailangang dami upang makakuha ng mas mahusay na mga resulta. Ngunit ang pera ni Brother Chen na damo, ang isa ay isa pang halaman ng pera. Mahigit isang dosenang halaman. Kahit dose-dosenang mga halaman. Siguro ang mga halamang pangpera na ito, lahat sila ay mula sa malalalim na bundok at mga lumang kabubatan. Kaya iba ito sa sarili nito. Ginoong Qin, dapat kang magtrabaho para sa aking kumpanya. Tagapagtustos, kami mismo ang pipili at magdadala nito. Umupo ka lang sa bahay. Singilin mo lang ang bayad sa ahensya. Ginoong Zhang, money grass na may napakalakas na epekto. Kailangan mo rin ng bagay na babagay dito. Kung hindi, baka medyo pabaya ako. Pero inumin mo lang itong mabisang gamot. Naging lason. Totoo yan. Inilabas ng sistema ang plano sa dieta na may gamot. Kailangang gamitin ng host ang desmodium. Wastong pagtatapon ng mga usbong ng kawayan upang masiyahan mga pamantayan ng demand sa merkado. Aba, may ideya ako. Maaari nating kunin ang mga halamang pangpera na ito at mga usbong ng kawayan, gumawa ng mga produktong nakakatugon sa mga kinakailangan ng merkado. Mag-isip ng isang bagay na maaari pa ring gumana. Talaga, syempre, hanggat handa si Yizang at Ikin. Ako ngayon, gumawa ka lang ng isa. Mahusay iyan. Balikan natin at subukan natin. Mauna ka na. May iba pa akong gagawin. Ayos lang yan. Binubuksan ng sistema ang mall. Hanapin mo ako ng hilaw na materyales na labong o ang nakapagpapagaling na paraan ng pagkain gamit ang damong pera. Ito, at ito. Kaya yun lang. Halos wala na ang mga usbong ng kawayan. Ang pangalawang batch ng mga paninda ni Ikin. Panahon na para magbayad. Hindi, kailangan kong pumunta agad sa kabubatan ng kawayan. I-activate ang mga kasanayan para mag-spawn. Umupo muna kayo rito sandali. Mabuti. Para saan ito? Isang pag-aaksaya ng mga likas na yaman. Kung ayaw mong kainin ito, maaari mo ring ibigay ito sa akin. Hoy Ginoong Qin. Mayroon ba talagang something? Lihim. Ano ito? Hygiene siya. Matangos ang ilong ni Ezang. Wala nang gaanong tasa sa bahay ngayon. Lahat, gumamit po kayo ng mangkok. Ang astig. Parang espiritual na tubig mula sa bukal. Magkaroon ng isa pang mangkok. Ginoong Zhang, ramdam mo pa rin ba? Sayang ba ito? Gayunpaman. Maaari ba akong bumili pabalik? Hindi. Ito ang aming kumpanya. Na-book ng maaga. Ginoong Zhang, bumalik ng kaunti. Ginoong Qin. Magsaka. Lasapin. Anong klaseng tsa ito? Ito ang planta ng pera.
Maasim at mapait sa bibig, may tamis sa aftertaste. Masarap ang tsaang ito. At natapos na akong uminom, parang nabuhayan ang buong katawan ko. Napakaganda. Ganitong uri ng tsa. Paano magbenta? Kailangan kong makabawi. Chen Chuan. Ang iyong dalawang dieta na panggamot. Nakakagulat naman. Sinong nagsabing dalawa lang ang klasiko? Gayon din. Kung may mga kondisyon, maaaring gamitin ang damong pera sa paggawa ng sopas at lugaw. Alisin ang init at alisin ang kahalumigmigan. Madali lang linisin ang ibabaw at paalisin ang lamig. Napakatalino mo talaga. Ang mga materyales na panggamot na ito, nakuha ko na ang lahat. Gusto ko rin ito. Hoy, hindi na ako ganoon kamatakaw. Mag-iwan ka ng ilan para sa akin. Pwede ko naman itong bawiin at ibigay sa pamilya ko para matikman. Magdadala rin ako ng ilan. Huwag kayong mag-alala lahat. Pumirma na ako ng kontrata kay Emerkin. Paano ipamahagi ang mga bagay na ito? Si Ikin ang may huling desisyon. Hoy, mapajuicing man o pagkaing panggamot. Hindi namin alam kung paano gawin ang ganitong uri ng pagkakagawa. Kaya, ikaw ang may huling desisyon. Napakasimple lang talaga nito. Nandito na lahat ng sikretong recipe. Naglalaman ito ng paano gumawa ng malutong na labong at katas ng labong. Ito ang sikretong recipe. Gusto mo ba talagang ibigay ito sa akin? Hindi ba't ibinigay na ito sa'yo? Ngunit, itago mo na lang sa sarili mo ang sikretong recipe na ito. Pero pwede kang kumita ng 10 beses pa. Kahit 12 ng beses ang kita. Posible ba? Gusto mo pa rin ba akong tulungan ka? Daan-daang kilo ng mga usbong ng kawayan at damong pera. Naproseso na ba lahat ang mga ito? Sobra na ang effort na yan. Hindi ang ibig kong sabihin. Ang mga sikretong recipe na ito ay pawang pinaghirapan mo. Hindi ko ito maaaring kunin ng libre. Hay, sige na nga. Bibigyan kita ng base price na 200,000 yuan para sa recipe na ito. Kung maganda ang kita sa panahong iyon, bibigyan kita ng isa pang dibidendo na pagpasyahan na 200,000. Ginoong Qin, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Alam kong dapat ay mabuti ka para sa akin. Kahit na yon ang balak ko, hindi mo ito matatanggihan. Chen Chuan, tama si Ginoong Qin. Ang resipe na ito ay nangangailangan ng ganitong presyo. Panatilihin mo lang. Xiao Chen. Naiintindihan kita. Sabik na mag-ambag sa bayan. Pero deserve mo yan. Tanggapin mo na lang. Tama. Tanggapin mo na lang. Sa totoo lang gusto kong sabihin, ito ay lahat ng mga bagong teknolohiya. Ginoong Qin, kung ipipilit mo akong bigyan ng pera, maaaring hindi ito sapat. Sige, ikaw na lalaki, kaya iyon ang ibig sabihin nito, kaya't hayaan na. Bibigyan kita ng 250,000 para sa isang sikretong recipe. Bibigyan kita ng 3 sikretong recipe. 700,000 pero ang sikreto mong recipe. Pero kailangan mo lang itong ibigay sa akin ng buo. Sa ganitong paraan, narito ang isa pang recipe para sa mga nakapagpapagaling na usbong ng kawayan. Huwag ka man lang makalikom ng 700,000 yuan. 1,000,000. CJ, pagkatapos ay 1,000,000. Tio Dashan. Tio Dashan. Mga usbong ng kawayan sa kabubatan ng kawayan. May isa pang pananim na tumubo. Tawagin mo lahat ng tao sa nayon. Nagkataon lang na tumawag si Emerkin ng taxi. Kunin natin itong batch ng mga labong at damong pera. Hayaan mong ibalik niya ito. Muling tumutubo ang mga usbong ng kawayan. Posible ba? Ang mga usbong ng kawayan na ibinalik ko lang. Ito ay hinubog mula sa manipis na hangin. Napakahusay na gabay talaga nito. CJ, may tatawagan ako ngayon din. Ito, totoo talaga ito. Ang labong na ito, mukhang malambot at higit pa kaysa dati. Hindi ba ako nananaginip? Kawako, talagang nagdudulot ka ng swerte sa buong nayon. Sige, tumigil ka na sa pagbuntong hininga. Tio Dashan, kunin muna natin ang mga usbong. Tara na, bilisan niyong lahat, Qianhu. Gawin natin lahat. CJ, dadalhin kita doon para makita. Huwag gumalaw. Ito ang planta ng pera. Gagana ba ito? Ang laki ng sugat na yon. At least kailangan ko nang bumalik. CJ. Wala na talagang dumudugo. Hoy! Ito ay simpleng damong engkanto. Naku hindi. Kahit ano paman, gusto ko silang mabawi. Maganda ang iniisip mo. Ayos lang ba? Malapit na ang bus na nagdadala ng mga labong at damong pera. Uulan din ngayon. Balik tayo at maghintay. Dumating na rin ang pangkat ng inhinyero. Kukunin ko ang engineering team. Ginoong Qin, dumating na ang ating convoy. Kung gayon, ikakarga ko muna ang mga paninda. Pagsisisihan ito ng matandang Zhang kapag nakita niya ito. Bakit hindi mo nakilala si Brother Chen kanina? Kawako, ang usbong ng kawayan sa bundok na ito at damong pera. Hindi bababa sa 5 hanggang 600,000. Hoy, salamat sayo. Kung hindi, ang aming buong nayon, natatakot ako na baka lahat sila ay humingi ng pagkain. Ito lahat ay salamat sa lahat. Mula ngayon, ang perang ito ay ipamamahagi mo na. At mula ngayon,
Ang posisyon ng pagiging pinuno ng nayon ay ibinibigay din sa iyo. Hoy, huwag, wala akong ganoong kakayahan. Dapat ikaw ang pinuno ng nayon. Pero kung tungkol sa pera, pamamahagi mula bahay-bahay ayon sa trabaho. Bukod pa rito, mga buto at punla sa hinaharap. Nasa iyo ang lahat, Tio Dashan, para asikasuhin ito. Ayos lang yan. Ano ang kailangan mo ng tulong sa hinaharap? Sabihin mo lang, tama yan. Kapatid na Chuan, susuportahan ka ng lahat. Ako rin. Alam ko. Chen Chuan. Ipakilala, ito si Liu Baosheng, ang kapitan ng pangkat ng inhinyero. Mula ngayon, maaasahan ko si Kapitan Liu. Tulungan kami sa nayon ng Zulin, isang maganda at praktikal na kalsada. Sige, walang problema. Binabati kita, ang host sa pagkumpleto ng gawain. Mga puntos ng karanasan na gantimpalaan 2,500. 100,000 yuan na pera. Paano? Para saan ito? Tulong, tulong. Tumakas. Tumakas, 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 tumakas. Maliit na balo. Magkaroon ka ng magandang oras kasama ako ngayon. Tara na. Ilyeo. Mga bastos na bagay. Nangangahas ka bang gawin ang ganoong bagay sa nayon ng Zulin? Ikaw na lalaki, mangahas na sirain ang aking mabubuting gawa. Ako. Jiaksu, may lubid ba? Ito si Jiang Laosan. Mabuting malaman mo, Kapitan Liu. Anong nangyayari? Kahit na magaling uminom itong si Jiang Laosan. Pero hindi naman sa ganito siya binugbog, di ba? Hindi diretsyo sa punto. Masyadong maraming alak. Kaya mong apihin ang mga babae sa nayon natin. Anong klaseng kalokohan kayong mga engineering team? O sila ba ay mga bandidong bumaba mula sa mga bundok? Dapat mayroong hindi pagkakaunawaan. Siguro, ang balo mula sa inyong nayon ang unang nakipagtalik sa kanya. Kayong mga babae mula sa kakahuyan. Marami na akong nakita dati. Lahat. Ikaw, paano mo ako nagawang saktan? Kilala mo ba kung sino ako? Kahit na nakatayo rito si Ikin ngayon, bubugbugin din kita. Qin Roxu. Bah. Sino siya? Ang aking kuya. Iyan ang malaking boss ng Provincial City Group. Liu Qiansheng. Liu Qiansheng. Hindi ko pa naririnig yan. Bitawan mo ako agad. Nandito ang kuya ko. Tiyak na babayaran mo ang halaga. Paano kung hindi ko ito bitawan? Huwag mong bitawan, pagkatapos ay kunin ito, ilapit mo sa akin ang tao. Sinumang maglakas loob na kumilos ay bubugbugin hanggang mamatay. Ako ang mananagot kung may mangyaring mali. Hoy hoy hoy. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang masasabi mo? Ang ating kuponan na si Liu ay dapat tumimbang ng 200 kilo. Kinuha niya ito gamit ang isang kamay. Ibaba mo ako dali. May papatayin ka ba? Hindi mo ba sinabing, ikaw ba mismo ang magtitiis sa lahat ng kahihinatnan? Bakit ka natatakot ngayon? Ibinaba mo ako. Tatawag ako. Hoy. Kuya, pumunta agad sa nayon ng Zulin. May bumangga sa akin. CJ, darating agad. Chen Chuan. Tapos ka na. Ano ang ginagawa ng iyong nakatatandang kapatid? Ano ang gagawin? Antigo. Ikaw na taga-probinsya. Alam mo ba kung ano ang isang antigo? Ang ibig mong sabihin ay Xiao Liu, ang apo ng pagong na yon. Kapatid na Chen, huwag kang mag-alala. Pupuntahan kita agad at tutulungan kita. Tulungan ang mga tao. Ikaw lang. Naglakas loob kang kalabanin ako. Ang panganay kong kapatid, ikaw, kumusta naman ang kuya mo? Una, minolestya niya ang mga babae sa aming nayon. Pagkatapos ay may masamang hangarin siyang manakit ng iba. Huwag mong sabihin siya ang kuya mo. Kahit dumating ang hari ng langit ngayon, hindi rin kita kayang protektahan. Ang lakas naman ng tono. Gusto mo bang mapunta sa bangin na ito? Tawagin mo ang sarili mong emperador. Ikaw si Chen Chuan. Akala ko isa siyang malaking tao. Hindi ba't isa lang siyang batang lalaki? Sabihin mo, bagay na ito. Paano kalkulahin? Napakasimple. Humingi ka ng tawad sa akin. Bayaran mo ako ng mas maraming pera. Ugong, tama ba ang narinig ko? Paano mo nagagawang pagsalitaan ang kapatid ko ng ganyan? Mga bagay na hindi alam kung mabubuhay o mamamatay. Batang lalaki. Kung gayon, hayaan mong turuan kita kung ano ang gagawin. Kayong lahat sa nayon, lumuhod at humingi ng tawad sa aking kapatid. At bayaran ang lahat ng gastusin sa medikal. Gayon din. Ang babaeng ito na nangakit sa kapatid ko. Magkusa na humingi ng tawad. Ingatan mo ulit ang kapatid ko. Tawa ko ako.
Ginoong Liu, kailangan mong mag-isip ng malinaw. Kaya ano? Mahusay na nilaro. Lahat sila ay mga saksi. Maghintay ka lang at mapunta ka sa kulungan. Tapos ka na. Hindi lang kita ikukulong, hahayaan kitang umupo roon magpakailanman. Sige, isakay mo silang lahat sa akin. Malapit na ang isang malaking pagbaril. Hintayin mo lang matapos ka. Talaga? Sakto lang. Darating din ang mga tao ko. Paghambingin natin. Kaninong taga-suporta ang mas malakas? Ano ang ibig mong sabihin, kapatid na Chen? Kapatid na Chen. Darating ako. Oh, Laoyang. Ito si Ginoong Liu. Gusto mo akong talunin? Pupunta ka mamaya. Maaari kang. Siguro hindi mo na ako makikita pa at ang bagay na ito. Leland, Ginoong Liu. Ang laki naman ng istante na to. Napakalayo nito. Tumatakbo ako sa mga bangin para magpakitang gilas. Hoy! Hindi ba't ito ang engineering team na kinuha ni Emerkin? Bakit hindi gumawa ng mga kalsada? Maging isang bandido. Gustong pumunta sa Diyos. Anong klaseng bagay ka ba? Ang lakas ng loob mong umakto ng walang hiya sa harap ng kuya ko. Kung lalabas ka ngayon kahit hindi kita makita. Kung hindi, aalagaan din kita sa hinaharap. Nasa'yo na. Hindi mo talaga kilala ang sarili mo. Layang. Sobrang bangis. Nasa'yo na. Hindi mo talaga kilala ang sarili mo. Layang. Sobrang bangis. Ang antigo. Sumusobra ka na. Hindi ipinakita ng tigre ang kanyang kapangyarihan. Seryoso mo talaga ako. Ito ay isang sakit. Hindi ba't ganito naman talaga ito? Paano mo nagawa yan? Ang antigo. Pagsisisihan mo ito habang buhay. Oh, Ginoong Cheng. Nandito ka na sa wakas. Naghahanap ng gulo ang mga taong ito, at talunin ako, huwag mag-alala. Bagay na ito, bibigyan kita ng paliwanag. Maliit na kulay kahel. Matigas ka ba? Isa ka na ngayong taga-suporta ng iba. Alam ba to ng ate mo? Ang antigo. Kilalanin si A. Cheng. Liuyang, bakit ka nandito? Pumunta sa kabilang panig. Pumunta sa kabilang panig. Pumunta sa susunod na hakbang. Kalimutan mo na yon kung karaniwan mong ginugugol ang iyong mga araw at gabi sa pag-inom. Paano ka naglakas loob na masangkot sa ganitong klaseng masamang bagay? Ayaw mo bang bugbugin ka ulit ng ate mo? Uy, Tiyoyang, ito talaga ang unang beses kong gagawin ito. Huwag mong sabihin sa ate ko. Kung hindi, mabubugbog ako hanggang mamatay. Chen Chuan, anak ito ng kapatid ko. Nangyari ito ngayon. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Kung may bagay na hindi niya kayang ayusin, hahayaan ko ang ate niya na harapin siya. Hindi kailangan. Hindi naman malaking bagay yan. Sundin natin ang mga patakaran. Ang kompensasyon. Panahon na para humingi ng tawad. Ano ang masasabi mo? Ang kompensasyon. Panahon na para humingi ng tawad. Anong ginagawa mo at nakatayo ka lang? Humingi ng tawad. Ito, ako ikaw. Ikaw kung ano ka. Bakit ka hindi nasisiyahan? Paumanhin. Walang kahit kaunting sinseridad. Humingi ng tawad at bayaran ang lahat ng pagkalugi. Ginoong Chen, nagmamakaawa po ako sa inyo na patawarin niyo ako. Hindi kailangan. Chen Xiao, ayoko rin ng anumang kabayaran. Harapin ito ayon sa batas. Hindi ako. Mawala. Uy, walang problema. Chen Xiao Laoyang, sight. Maraming salamat po, Ginoong Cheng, sa pagsagip niyo sa akin sa pagkakataong ito. Kumusta, dapat lang. Malaking pabor ang ginawa sa iyo ni A. Cheng. Bakit hindi mo kami bigyan ng masarap na pagkain? Nagluluto si Xiaoyan. CJ. Hoy, hindi ko sinabi yan. Ano ba ang masarap sa pagkain ito mula sa bukid? Bakit hindi ka sumama sa akin diretsyo sa kabisera ng probinsya? Treat kita ng pagkain sa Dahuasheng. Pumunta sa pag-ibig, isang bibig na kulang, makakakain pa ako ng marami. Uy, Tiyoyang. Ano ba ang masarap sa farmhouse na ito? Bakit ba ang pilyo ni Tiyoyang? Lahat ng tao ay maaaring lokohin. Maghintay ka lang. Paparating. Hindi ko sinasabing hindi ako baka. Napakaraming berdeng bagay dito. Maaari ba itong maging masarap? Napakasarap.
Medyo malutong. Makatas. Medyo malambot. Masarap. Masarap. Maaari ka bang makakuha ng ilang kalidad? Bigyan mo ako ng ilang puntos. Hoy, huwag niyong agawin yan, kayong dalawa. May iba pa sa palayok. Hoy Kuya Chen. Kailan tayo maghahapunan? Hindi ba't kakasabi mo lang na gusto mong pumunta sa lungsod para kumain? Iyo yang. Bulag ako at hindi ko makita ang bundok tay. Tama, mayroon ka pa bang mga labong na ito? Maaari ba akong bumili ng ilan at ibalik ang mga ito? Wala tayong magagawa tungkol dito. Lahat ng mga usbong ng kawayan sa nayon ay binili ni Ikin. Kung gusto mong kumain, pumunta ka sa kanya at umorder. Laoyang. Ngayon ay pumasok na ang pangkat ng inhinyero ni Liu Baosheng. Ngunit ang daan patungo sa nayon ng Zulin, kailangan pa ring ayusin. Mayroon bang paraan para makipag-ugnayan sa bagong proyekto? Ito, pamilyar ako sa usapin ng engineering team. Ang aking pamilya ay nakikibahagi sa real estate. Uy, mas mabuti pa ito kaysa dito. Bigyan mo ako ng kariton ng mga labong. Kalsadang ito. Aayusin ko ito para sa'yo ng libre. Siraan ka. Ibalik ang isang kariton ng mga labong. Isang kariton ng mga labong. Kaya ko pang bilhin ang engineering team mo. Ano ang ginagawa mo? Hindi naman ganoon kamahal. Ibinebenta ito ni Ikin sa lungsod. 80 kada libra. Uy, hindi naman kasing ganda nito. Maaari kong kontakin ang pangkat ng inhinyero. Ngunit, kailangan mo akong hayaan dito. Kainin ang iyong mga usbong ng kawayan sa loob ng 3 araw. Punong opisina, di ba? Sige at mangarap ka. Malapit na ang Ruoxi. Wala ka nang pakialam ngayon. Sige lang at gawin mo na ang kailangan mong gawin. Hindi. Hindi ako makakain ng labong ngayon. Hindi ako alis dito. Hoy ikaw. Ang lakas naman ng tono ni Emir Cheng. Ginoong Qin. Matagal nang hindi nagkikita. Mabait ang ugali mo. Hoy Ginoong Qin. Matagal nang hindi nagkikita. Ate, ang daming nanonood dito. Bakit hindi ka umuwi at pag-usapan yan? Kapatid na babae. Ikaw ba si Chen Chuan? Kumusta? Ang pangalan ko ay Cheng Shurong. Narinig kong binanggit ni Ruoxue ang pangalan mo ng higit sa 1 beses dati. Hindi inaasahan ang walang kwentang kapatid ko at magdulot ng problema para sa'yo. Pasensya na talaga. Kumusta? Ibig sabihin ba nito ay ayaw mo sa akin? Rongbong, mayroon ka rin ngayong araw. Pero huwag mo masyadong isipin yan. Kung tungkol naman kay Chen Chuan, nirerespeto ka niya. May maganda na akong kapares para sa'yo. Kaya yun lang. Darating ngayon, mga aspeto, para ibigay sa akin ito. Humihingi ng tawad ang walang kwentang kapatid. Sa kabilang banda, gusto kong makausap si Emir Chen. Maaari po ba kayong mag-usap tungkol sa kooperasyon? Kooperasyon? Aba, hindi ba't sinabi mo kanina? Gawing destinasyon ng turista ang Zulin Village. Kung gayon, maraming bagay ang dapat itayo. Ngunit sa bagay na ito, hindi gaanong mahusay ang aming Ruoxu Group kaya inimbitahan ko siya rito. Pagkatapos ay itayo ang kalsada. Tungkol ito sa paggawa ng kalsada. Huwag mag-alala. Kinontrata ng Cheng's Group ang lahat. Kumusta naman ang mga issue sa pagpupondo? Sige, tulungan kitang lutasin ito. Maraming salamat po, Ginoong Qin. Maghintay. May opinyon ako. Ginoong Qin, maaari ba nating palitan ng pera? Paano baguhin? Huwag nating gamitin ang pera. Masyadong klise yan. Nasaktan pa rin ang damdamin. Ibig kong sabihin, maaari bang gawing labong ang perang ito? Sa'yo talaga ito. Hindi mo ba magagamit ang utak mo? Ginoong Chen, bukod sa mga labong, ang ating nayo ng Zulin ay mayroon ding. Mayroon pa bang ibang uri ng gulay? Kung mayroon man, mangyaring lumapit sa akin para sa kooperasyon sa lalong madaling panahon. Mas mataas ang presyong mayaalok mo kaysa sa Kinroxu. Kumusta? Bakit mo sinusubukang ilantad ang negosyo sa harap mo? Niebe, kailangan mo lang kumain ng labong at damong pera. Kaming dalawang magkapatid. Bakit kailangan mo pa akong bigyan ng isang subo ng sopas? Dahil walang saysay. Kahit hindi gumana, kailangan pa rin gumana. Hoy nananaginip ka. Hoy kayong dalawa. Makinig ka sa akin. Mula noong si Ginoong Qin, nanalo na ng mga proyektong pang-agrikultura at mga produktong pang-sideline. Kaya ang mga bagay na ito, natural lang, dapat bigyan ng prioridad ang Ruoxu Group. Sasabihin ko na lang, naku po, magkakaroon ng palaisdaan sa ating nayon sa hinaharap. Mga proyektong pangkaunlaran tulad ng mga hotel. Natural lamang na binibigyang prioridad ang mga ito ng Cheng Group. Maaari mo ring baguhin ang mga palaisdaan. Iyon ay, may isang bagay na hindi alam ni Brother Chuan kung paano gawin. Subukan mo.
Paano kung mangyari ito? Hindi naman ito magiging kawalan kahit papaano. Hindi ba't magiging kapaki-pakinabang kung magtatagumpay ka? Hindi masama, pero darating ako ngayon, may isa pa nga talagang bagay. Parang may nagmamasid sa akin. May pera pa ako mula sa mga labong na binili ko kanina. Napakahusay ng tugon ng merkado. Nang panahong iyon, nakaakit din ito ng inggit ng maraming tao. Bago ako dumating, may nanuhol sa manager ng bodega ko. Nasira ang lahat ng halamang pera at mga usbong ng kawayan. Pero ngayon, ang katas ng labong nito, ang pinakamagandang oras para simulan ang tsaa para sa Almoranas. Kaya, pumunta ka sa akin para sa susunod na padala. Sa tingin ko, pinsala sa mga hilaw na materyales, hindi ang kanilang tunay na layunin. Ano yon? Sila ay, gusto kitang gamitin para pamunuan ang daan. Pagnanakaw ng iyong mga channel ng supply. Pero pumirma na kami ng kontrata at ang mga tao sa nayon ng Zulin, mabubuting tao rin sila na tumutupad sa kanilang mga pangako. Imposibleng may magsabi na pinagtaksilan ako ni Ming. Paano kung may iba pa silang paraan? Halimbawa, pumunta diretsyo sa kabubatan ng kawayan para magnakaw ng mga usbong ng kawayan. Tapos ganito ka, maghanda agad ng isang batch ng labong para sa akin. Kukunin ko agad. Paano kung makasalubong mo ang isang magnanakaw sa kalsada? Walang paraan. Si Chen Chuan na yon, mayroon ka bang anumang mga ideya? Dahil gustong-gusto mong makipagkumpetensya, bigyan mo lang sila ng pagkakataon. Maaari ba sa sitwasyon ngayong taon, magtanim ng magagandang usbong ng kawayan? Kamangha-mangha, hindi nakakapagtaka na sinabi ng lahat sa nayon. Ikaw ba ang reinkarnasyon ng isang dakilang immortal? Hindi lang ito basta damong pera at usbong ng kawayan. Kahit na ang mga bagay tulad ng mga puno ng pera, kayang gumawa ng mga tricks si Chen Chuan. Tama yan, siguro. Kumuha ka lang ng garapon na porselana para sa mga atsara. Lahat sila ay Yuan Qinghua. Ang galing. Hindi. Nagkataon lang lahat. Swerte ko lang. Maaari ba? Wala talaga. Iba pang mga sikreto. May paparating sa pasukan ng nayon. Mukhang siya na ang taong hinahanap mo. Pumunta. Kapwa kababayan, may itatanong ako sa'yo. Ito ang nayon ng Zulin, hindi ba? Kanan. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Lahat tayo ay mga negosyante sa lungsod. Nabalitaan kong medyo sikat ang Zulin Village nitong mga nakaraang araw. Dumaan at tumingin. Magandang usok. Gayunpaman, tingnan mo ang mga kasuotan mo. Siya siguro ang malaking boss sa lungsod. Hindi nasisiyahan sa buhay sa lungsod. Anong ginagawa mo sa bundok namin? Kapatid, maayos ang iyong paningin. Narinig namin, napakasarap ng mga usbong ng kawayan sa nayon ng Zulin. Gusto naming makita. Kapatid na lalaki, hindi ko alam kung kilala mo ako. Ang lalaking nagngangalang Chen Chuan. Tara na sa pagkakataong ito. Lahat ng iyon ay dahil sa kanyang sikat na pangalan. Sikat ba ito si Chen Chuan? Hindi ba't magsasaka lang siya? Kapatid na lalaki, mukhang may balita tungkol sa iyo sa nayon. Hindi rin gaanong maalam. Natatakot ako na hindi mo alam. Nayon ng Chen Chuan at Zulin. Matagal nang kumalat ang dalawang pangalan sa kabisera ng probinsya. Alam ng lahat. Si Chen Chuan ang gumawa ng usbong na yon. Malambot at makatas. Walang halaga ngunit walang pamilihan. Ang sarap naman yan. Alam ko ito. Pero sa tingin ko narinig ko lang. Pumirma siya ng kontrata sa isang babaeng amo. Lahat ay naibenta sa kanya. Pumunta ka na ngayon. Medyo late na diba? Bakit ka nahuli? Hindi pa huli ang lahat. Magkano ang mga benepisyong matatanggap ng babaeng amo na yon? Pero kaya ko. At mas mataas ang presyong kaya kong ibigay sa'yo. Punong-puno ang bulsa, lahat ng card. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hawakan mo. Hindi. Aming na yon. Ang pinakamahalaga ay ang katapatan at pagiging mapagkakatiwalaan. Ibang tao ang gumagawa ng negosyong ito. Hindi ba't sinisira nito ang Singboard? Hindi ko masasabing taga-iisang nayon mo ako. Walang saysay na sabihin sa iyo ng matagal. Dalian mo akong hanapin si Chen Chuan. Siya lang ang nag-iisa. Saka lamang natin mas mauunawaan ang katotohanan ito. Zhao Wente. Zhao, mas mabuting bumalik ka na lang. Si Chen Chuan ay mula sa aming nayon ng Zulin. Katapatan at pagiging mapagkakatiwalaan ang kanyang pangunahing layunin. Hindi matatalo, hindi ko masabi sa'yo. Samahan mo akong hanapin si Chen Chuan. Sa'yo na ang $200 na ito. 200 yuan lang. Masyado mong minamaliit ang mga tao, di ba? Sinabi mo na lahat. Malaking pagkakataon si Chen Chuan sa lungsod ninyo. $200 lang ito. Nagpapadala ka ba ng mga pulubi? Maliit na bastos. Bibigyan kita ng mukha, di ba? Kung mas interesante ka, kunin mo ang pera at maghanap tayo ng iba. Kung hindi, wala akong $2. Sino ang sinusubukan mong takutin? Magpakasaya sa Zulin Village. Mababait ang mga tao mula sa lungsod.
Tama, tinatrato ko talaga ang sarili ko na parang sibuyas. Ano ang tinitingnan mo? Isang grupo ng mga taong magulo ang ulo. Kilala mo ba kung sino kami? Maniwala ka man o hindi, tawagan mo ako. Ipadala kayong lahat. Nakakahiya talaga. Laoyang, na-record na ba ang mga video? Walang problema. Ipopost ko online ang video pagbalik ko. Tumutulong din ako, ang Antigo. Cheng Shurong. Bakit sila nandito? Hindi magiging madali ang mga bagay ngayon. Anong ibig niyong sabihin? Akala ko talaga takot kami sa'yo, Ginoong Zhao. Iyon lang, kung hindi lang dahil kay Cheng Shurong. Hindi kita seseryosohin. Kapatid na babae, kilala mo ba sila? Hindi ko pa naririnig yan. Mahirap na talaga itong harapin ngayon. Dalawa. Matagal nang hindi nagkikita. Ginoong Qin, hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito ngayon. Talaga? Matagal na kitang hinihintay. Sinabi ko rin. Sino ang matapang? Bayaran ng manager ng bodega ko. Sinunog lahat ng gamit sa bodega ko. Si Ginoong Zhao pala ito. Napakatuso mo. Si Ikin ay puro pagkita ng pera. Bakit ka dapat mag-alala ng ganito? Walang hiya. Paano ko masasabing taga-kabisera ka rin ng probinsya? Paano mo nagawa ang isang bagay na ganito kalaswa? Nakakaramdam pa rin ng pagmamalaki. Sobrang walang hiya nito hanggang sa sukdulan. Hindi tama yan, Ginoong Yang. Malamang wala kang ebidensya, di ba? Bakit ang dami mo pa ring dinudura? Parang wala talagang ebidensya. Kung gayon, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan dito. May iba pa akong gagawin. Hindi na ako makikipaglaro sa'yo. Ito ay $2,000. Sino ang maaaring magturo sa akin na hanapin si Chen Chuan? Sa kanya ang perang ito. Gusto ko lang nasa harap mo ako. Nakawin ang iyong negosyo. Hindi ba't may kapansanan sa pag-iisip ang taong ito? Anong nangyayari? May mga tao pa rin na ayaw sa pera ngayon. Ibigay mo sa akin. Alam ko na. Kapatid na lalaki, dalhin mo ako agad kay Chen Chuan. Matapos mahanap si Chen Chuan, tapos na ang mga bagay-bagay. Magbigay sa iyo ng karagdagang mga gantimpala. Tara, samahan mo ako hanapin si Chen Chuan. Hindi ba't nakatayo lang ako sa harap mo? Ano ang sinabi mo? Sabi ko ako si Chen Chuan. Ano ang gusto mo sa akin? Kung mayroon kang kahit ano, sabihin mo lang. Ikaw. Kapatid, ito ang nangyari. Nandito kami ngayon para lang makausap ka. Tingnan ang ngayon na ito sa kabubatan ng kawayan. Mayroon pa bang ibang mga proyekto? Maaari tayong makipagtulungan. Sayang at nahuli ka. Ngayon lang, inilagay ko lahat ng mga bagay mula sa lahat ay kinontrata sa Cheng Group. Pero ang aming na yon. At mga artipisyal na pataba. Gusto mo ba? Maganda yan. Ngunit, ano ang artipisyal na pataba? Artipisyal na pataba. Hindi ba't ganoon? Malaking tay. Sabi ko, Ginoong Zhao, kung interesado ka sa industriyang ito, tutulungan kitang makipag-ugnayan. Mamaya, kasalanan mo ang lahat ng kalat sa buong kabisera ng probinsya. Kawako. Hindi ito maaaring ibenta. Lahat ay umaasa pa rin dito para sa fertilisasyon. Ibenta sa kanila. Walang silbi ang aming na yon. Kawako. Mga pataba sa merkado. Mayroong iba't ibang mga side effect. Mas mainam ang sarili nating pataba. Hindi may benta. Izaw, malas ka rin. Ngayon. Wala nang magbebenta sa iyo ng kalokohan. Dapat matagal ka nang nakatanggap ng ganyang parusa. Bakit Ginoong Zhao? Dahil ba wala akong mabili? Maghanda na kayo sa pakikipaglaban sa ating nayon. Mabuti, napakaganda. Naaalala ko ang bagay na ito ngayon. Chen Chuan, ang pagpili na kailangan mong gawin ngayon, bayaran ang presyo. Tara na. Ugong. Sige sa lahat. Nalutas na ang lahat. Balik tayo. Tara na, bumalik. Binabati ang host sa pakikipagtulungan sa Cheng Group. Makamit ang ikatlong kakayahang magpahino. Maaaring mapabilis ang paglaki ng mga hayop. Pahinugin. Subukan mo. Hindi maganda. Pahinugin. Mga itlog. Maging isang sisiyo. Hindi ko alam kung ano ang hinog na. Maaari ba itong pahinugin muli? Hindi ko alam kung ano ang hinog na. Maaari ba itong pahinugin muli? Pangatlong kasanayan, pahinugin.
Nakakapangilabot talaga. Hindi ko alam ang lasa ng manok na ito. Kumusta na? Ang galing niyan. Muling na-activate ang skill na ito. Sandali lang, ilan sa kanila. Bumalik lang, gusto ko lang ihain ito kasama ng labong. Gumawa ng sopas ng manok at inumin ito. Darating na ang sopas. Ang bango naman. Kuya Chuan, ano ito? Sopas ng manok. Sopas ng manok. Pinatay mo ang matandang inahin namin. Umaasa pa rin ako na mangitlog ito. Naku po, huwag mag-alala. Siya, CJ. Ako mismo ang nagtayo nito dati. Subukan mo muna, mayroon ding mga usbong ng kawayan dito. Pamilyar pa rin ang amoy. Masarap. Anong problema? Pagkain sa nayon na ito, hindi ayon sa panlasa ni Miss Cheng. Ang manok na ito, masarap. Subukan mo agad. Panggatong ngunit hindi mamantika, malambot at masarap. Masarap ba itong manok na ito? Walang ganitong lasa ang manok sa lungsod. Kanan, kumusta naman ang mga manok na pinalaki mo? Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Pumunta sa gilid. Lahat ng pananim sa nayon ng Zulin ay ibinibigay sa'yo. Ang mga manok at pato na lubhang kumikita, ibigay mo lang sa akin. Chen Chuan, makipagtulungan sa akin. CJ, hindi ko alam kung gaano karami ang gusto ni Emer Cheng. Kumuha muna tayo ng 100. Ilalagay ko rin ito sa merkado para matingnan. CJ, maghintay ka sandali. Sandali. Hindi takot, hindi natatakot. Pangatlong kasanayan, pahinugin. 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 Mga ito. Dapat halos pareho lang. Pangatlong kasanayan. Pahinugin. 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 Pangatlong kasanayan. Pahinugin. Pahinugin. Muling pahinugin. 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 Dapat ay halos tapos na ito ngayon. Cheng, handa na ang manok. Manok. 3 araw ko na itong naibigay kay Emer Cheng. Hindi ko alam kung paano magiging epekto. Ano yon? Ito ay isang baboy ramo. Kalidad ng baboy-baboy, mataba ngunit hindi mamantika, napakasarap. Kung ang baboy ramo na ito ay hinog na, tapos ka na. Chen Chuan, yung manok na ibinigay mo sa akin noong nakaraan, patok na patok ito pagkalabas pa lang nito sa merkado. Halos may pagbili na ang 1 kilo sa halagang 100 yuan. Napakasika sa pagkakataong ito. Kailangan kong magmadali at maunahan si Xiaoxue. Pirmahan ang kontratang ito. CJ, hoy hoy hoy, sino ang handang magnakaw sa'yo? Mga usbong ng kawayan na ibinigay sa akin ni Chen Chuan at planta ng pera. Sapat na ito para tumagal ako ng 3 buhay. Ginoong Qin, nandito ka rin. At tayo, Chen Xiaoyu. Pero may magandang balita na sasabihin sa'yo. Anong magandang balita? Pumasok si Zhu Yufu. Magandang balita talaga yan. At si Liang Xuanxing yon. Pareho sila. Hindi ito galing sa'yo noong una. 100,000 yuan. Binili mo ba yung piraso ng asul at puting porselana? Peke pala itong ginawa nilang dalawa. Hindi ba't tunay ang bagay na yan? Big rin ito. Hawak nila ang mga piraso. May halong peking bagay. Gumawa ako ng 2 o 3 garapon. Sa tingin ko deserve talaga nila yon. Kapatid na Chen, ako na rin ang bahala sa engineering team. Punta ka bukas. Personal ko itong babantayan para sa'yo. Walang problema. Salamat, Cheng Xiao. Chen Xiaoyu, ito ay. Kapatid na Chen, bakit ang bait mo sa amin? Subukan niyo lahat, dali. Ito yung baboy ramo na inakyat ko lang sa bundok para manghuli. Inihahain kasama ng mga hiwa ng labong, ginawang dumplings, at mga hiwa ng pritong labong, at mga hiwa ng labong. Si Brother Chen pa rin ang pinaka-naintindihan ko. Ang presko ng labong na ito, inihahain kasama ng malambot na baboy. Hindi ko pa ito nakakain. Ang sarap ng mga dumplings. Ipinasa ni A. Cheng ang parangal. Chen Chuan, naisip mo na ba magbukas ng base ng farmhouse?
May kakayahang magdulot ng panganganak at pagkahinog. Lahat ng sangkap sa farmhouse. Hindi ito problema. Dagdag pa ang sistemang Shenong. Masarap ang mga pananim. Kung gagamitin ito bilang isang bahay bukid upang mapaunlad ang turismo. Hindi ba't walang talo? Salamat Ginoong Chen sa iyong payo. Hindi na kailangan ng gabay, makipagtulungan sa amin. Hindi ka kailanman magdurusa. Kaya ano ang makukuha ko? 5 milyon. 5 milyon. Kapatid na Chuan, ang galing mo talaga. Bibigyan kita ng villa sa kabisera ng probinsya. Ito, kalimutan mo na. Paano magiging kasing ganda ng ating kanayunan ang lungsod? Isa pa, pupunta ako sa lungsod. Kung gayon, sino ang mag-aalaga ng mga hayop at halaman para sa'yo? Hindi ako nag-isip ng mabuti. Tapos ilabas lahat. Magdagdag ng hanggang 10 milyon. Kung gayon, wala akong ibang magagawa kundi ang maging magalang sa halip na sumunod. Tawa ko, natapos na rin ang kontrata mo, naayos na rin ang pera. Panahon na ba para mag-isip ng ibang bagay? Iba pang mga bagay. Dumating na rin ang edad ni Xiaoyan. Sabik pa rin akong hawakan ng apo ko. Matanda na rin si Xiaoyan. Sabik pa rin akong hawakan ng apo ko. Magandang bagay ito. Kung gayon, kailangan kong suportahan ang bagay na ito. Chen Chuan, mas mabuting pumili ng araw kaysa sumugal. Hindi kasing ganda ng buwang ito. Pumili ng isang magandang araw. Kasal kayong dalawa. Nandito ako para sayo. Saksi, ginagawa ko. CJ. Pagkatapos ang kasal na ito. Buhol. Mabuti. Napakaganda.